Okay, mayong hapon, no? Gandang hapon po sa lahat. Eh dito nga po pala ako sa bahay ni nila ni Nick Tadley sa Malaybalay Bukidnon. Tagalog taaki kay para lahat makaintindi. Okay, pasok tayo. Dito nga pala ako sa bahay nila ni Brother Nick at Luella Tadley, no? Sa Malaybalay City, Bukidnon. Bukidnon. So, ito nga karap natin din si Tatay. Father-in-law ni Nick, papa ni Langlang. So, Namin dire kay tuyo gini na ko live na sayo no kay sinadya ko nga pala to na i-live ng mas maaga kasi nakikita ko kasi na mas masarap ang tulog ko paggabi. Lalo na pag sa bus matulog ang sarap matulog talaga paggabi. So gaya nung mga ilang gabi ilang umaga na noon na hindi ako naka-attend ng live ng prayer. Isa po sa dahilan yan naiba na yung yung cycle, body clock. ang body clock ko naiba na, hindi na ako nakakatulog masyado, minsan alas 2 na ng madaling araw bago makatulog. So ang resulta po hindi ako nakaka-attend. Buti na lang andito si Nick, masyadong handang humalili. Assistant. Handang mag-back up kapag tingin niya hindi ako naka-online, andyan ka agad siya Matik na. Matik na yan. So, yun nga ginawa po natin itong na hapon dahil nga nasa travel ako. Mahirap din kasi kapag gabi na, iba yung signal pag gabi. Iba, busy. Parang na masyado. Humihina yung Humihina. signal, tsaka isa pa parang natin yung tulog nila niya, tapos kinabukasan trabaho. So, anyway, araw, andito naman. Kung andun lang yung binisita din, mas maigi na hapon na din. So, yung mga hindi po nakarinig ngayong hapon dahil nasa trabaho, review lang po kayo. Tapos kung may mga tanong kayo, tanong lang din kayo. Andito si Nick, naka-monitor sa lahat ng mga tanong nyo kahit na hindi na live. Kahit na hindi na live, titingnan niya para masagot ko dun sa ibang araw. Ipapasay po, forward ni Nick sa akin ang tanong para masagot ko in another day na kung saan may lecture din. So, yun nga pagpatuloy natin yung topic dito about immoral sex. Dalawang topic na lang kasi ang hindi talaga natin na patungkol sa immoral sex tsaka yung sa established court of justice. So, itong sa immoral sex muna, ilang beses ko na talaga to inattempt na i-lecture. Kaya lang minsan makita ko na merong mga negative comments, merong mga negative reaction, wherein hindi po natin sinasadya yan dahil nga sa nag-aaral po tayo ng Torah. Hindi po natin kailangan piliin whether we like it or not, o whether sundin natin o hindi, wala pong problema doon. Ang sa atin lang, makita talaga natin yung entire Torah in general way. Kasi kada nation tayo may tradisyon. O kagaya ng Pilipinas, nasa batas po ng lupa, law of the land, na you cannot marry a person who are under fourth consanguinity. Meaning, fourth degree. Kaya nakalakihan ng mga magulang natin na kapag nag-asawa ng third degree, which is yung mga pinsan, yung mga nagre-react agad, malaki talaga yung ganito. Umaangat talaga yung kilay. So, ang dami ng kasi sa atin, napaka sa yung relationship nato with relatives, napaka po. Pero sa Torah po, hindi po ganyan. Kung titingnan po ninyo ang wide kabuuan po ng mundo, only in the Philippines lang po yan. Na ganun po yung titingnan natin Chinese, Hinduism, lahat po. Israel, Americans, allowed po sa kanila kasi yung bawal sa batas nila is up to second degree lang. Iba ang kultura rin. Iba ng kultura kasi unto fourth consanguinity. Pero kung titingnan po natin dito sa sabi ng mga Christian sa Biblia, titingnan natin doon sa Torah, hindi po ganyan. Kasi kung titingnan din natin, mga asawa kaya ng mga tzadikim, yung mga righteous ng araw is actually, mga kaya, pamangkin lang, kagaya ni Abraham.
Oh, asawa niya, pamangkin niya. Oh. Oh, si Amram, napaka-righteous kaya, perfect pa, pero asawa niya, tiyahin niya. Kapatid ng tatay niya. Oh, so, makita natin ba, yung iba, yung mga pinsan, na hanggang ngayon, ganun pa din, pati yung mga rabbi, pati mentor natin, asawa niya, pinsan niya. So, ganun sa Israel, Turawise talaga yan siya, kaya lang ang Pilipino, masyadong critic. O masyadong critic. Hindi, ang iniisip is yung kung ano yung nakasanayan. Tsaka ang Pilipino masyadong malisyos. O masyadong maselan kapag ka yung topic medyo wala na sa tradisyon. Hindi Malisyoso. O kaya lang pinilit talaga natin na sabihin yung mga bagay na in general way para hindi po tayo maging bias kapag ka nakakita tayo ng mga ganyan. Kasi hindi talaga maiiwasan kagaya dun sa ibang lugar, mga kapatiran natin. May mga relatives sila na alam nila na pinsan sila pero nagkatuluyan sila. So, ang tingin ng iba sa kanila, lalo na dun sa mga kapatiran natin, napakasama na nila. Wherein hindi dapat ganon, dapat naintindihan mo yung tura. Bawal man dito sa law of the land dahil may batas ng Pilipinas, pero in the eyes of Hashem, that is permitted. So, whether we accept it or not, then it's okay. Okay lang yan. Oh, ang importante, kapag ka tayo ay nakakita, makajudge tayo ng tama. Tayo makasala. Oh, di tayo magkasala. Kasi kung ang iniisip mo tayo is yung tradisyon lang natin, pag nakakita ka ng labas doon sa tradisyon, wala na, iba na. Halimbawa, isang tao may asawa, tapos nagkahiwalay sila. Nung nagkahiwalay na sila, syempre ang isa, wala na, may kanya-kanya na silang buhay. Tapos yung isa ay nag-asawa. So, paano yung privacy nila? Dahil ang ibang tao, ibang paningin. Wherein sa Tura po, allowed po yan. In fact, si Amram at saka si Tsipura, si Amram at saka si Yukebed, nagkahiwalay yan. Dahil dun sa decree ni Paraon na patayin ang mga anak. So, nakipaghiwalay si Amram. Kasi nga, nag-asawa siya. Hindi naman siya pwede magkaanak. So, ang ginawa niya, hiniwalayan niya si Yukebed. So, ito si Yukebed naman, dahil nga hindi pwede maging malungkot, nag-asawa. Nag-anak pa siya. Andun si Miriam. Sinabi ni Miriam, anak ni Amram, kapatid ni Mose. Pero wala pa si Mose nung araw. Ang nangyari, sinabihan ni Miriam, ikaw pa, ano pa yung ginawa mo kay kang Parao? Si Parao pumapatay ng buhay. Ikaw pumapatay ng mga taong di pa pinapanganak. Kasi nawalan ng opportunity yung mga tao na pwede pa sanang ipanganak. Kasi kung hindi talaga yun sila nagsauli, walang Mose. Walang Mose. So paano Israel? Pero nung nagkasauli sila, nung nagbalikan na sila, doon sila nagkaroon ng Mose. Doon sila nagkaroon ng anak na pangalan Mose. So, Yung bunso, pero nakapag-asawa na ng iba si Abram, Yokebed. ay kibib. Hindi din pwede agawin ni Amram si Yokebed dahil wala na sila, naghiwalay na sila . So sa Tura, hindi tayo nag-uusap sa batas ng lupa ha. Tura ang pinag-uusapan natin. Sa Tura, basta maghiwalay na, automatic na yun, wala na kayong pakialaman. In the eyes of Hashem, hiwalay na talaga kayo. Otherwise, ligawan mo ulit. Pero kapag ka nakapag-asawa siya ulit, nakahanap siya ulit ng iba, then, hindi ka na din pwedeng sumingit hanggat na andyan pa yung iba. Kasi that is actually adultery. Tama. So, ang ginawa, dahil nga gusto din ni Yokebed si Amram, dahil napaka-righteous din na tao, hiniwalayan niya yung naging partner niya. So, nagbalikan sila and that is valid. Kaya nagkahiwalay man sila. Valid, wala na talaga silang in the eyes of Hashem, wala na sila. So, ganun po ang gusto kong ipaintindi sa karamihan para makajudge tayo ng tama ba? Hindi kagaya ng ibang mga paniniwala na kapag hindi ka na, naghiwalay na kayo tayo ng asawa mo, hindi ka na talaga pwedeng mag-asawa forever. Kasi may asawa kang tao, asan ang asawa mo? Naghiwalay na nga . Divorce. Kagaya ng mga ibang sitwasyon ng mga kapatiran natin, di ba ganyan? Halimbawa, yung isa nag-asawa,
Oo. Kawawa naman yung isa. Mag-asawa din siya, pwede siya allowed sa natura. Kaya lang sa lupa, kailangan ng legal separation, depende dun sa sitwasyon, kailangan ng annulment. Inimanda. Pero ang pinag-uusapan po natin tura, Oh, hindi po law of the land. Hindi lupa. So, kung gusto natin maging abogado, law of the land, yun po ang sundin natin. Pero kung gusto po nating maging abogado ni Hashem, ang pinag-uusapan tura, then kailangan mapag-aralan din natin kung ano sinasabi ng tura. Hindi pwede na ipaghalo yan, yung dalawang yan. Pero kailangan din respetuhin. Respetuhin. Pero kailangan pag-aralan talaga. Kasi doon tayo pwedeng magkamali kasi kapag ginawa mo yung, nakita mo yung isang bagay doon sa ibang tao na hindi ayon doon sa mga ano mo, sa ginagawa mo, magkakaroon ngayon ng mali na judgment. So, sinong pwedeng magkasala? Di ikaw yung nakakita. Kasi wala kang enough knowledge, wala kang kakayahang mag-isip kasi wala kang alam. Mag-judgment. Kaya totoo talaga yung sinasabi ng iba na lamang ang may alam. Tama. Lamang ang may alam. Kasi kawawa naman, kagaya ng isang kapatiran natin na lalaki, meron ding babae, naghiwalay na sila, yung isa nag-asawa, siya, hindi talaga siya mag-aasawa kasi may asawa siya, asan yung asawa niya? Unfair. Unfair yan siya. Kung hindi man, pareho man silang mag-asawa, kawawa sila pareho. So, dapat talaga mag-asawa talaga. Pagka naghiwalay na. Kasi hindi ka magiging masaya kasi kung kung wala kang wala kang partner. Otherwise, kontento ka na. Kontento ka dun sa mga anak mo na alam mo na hindi talaga yan sa'yo. Kasi pag nagkaasawa na yan, may sariling pamilya na yan, magiging hindi na ikaw yung priority nila. Pero sa katayuan ko ngayon, biyudo na ako, wala na akong asawa. Pwede ako mag-asawa. Pwede. Pwede. Lalo, pwede ka mag-asawa yung hindi papatay. Pero nagkahiwalay lang. How much more pa ka? Okay, klaruhin din natin yung word na hiwalay. Kasi halimbawa, kayong dalawa, Langlang at saka Nick. Nag-away kayong dalawa. Nung mag-away kayo, sabi nilang lang, bulag na lata. Hiwalay na tayo. Nick, hindi kumibo. Wala na. Silang lang, lumayas na. So, lumipas ilang taon. So, in the Torah, in the eyes of the Torah, you are still separate. Still married mo. Kaya hindi man pumayag ang isa. Hindi pa may isa, yes. Hindi man pumayag ang isa. Ang sinabing hiwalay, yung payag talaga kayong dalawa. Sige, bulag na ta. Sige, hiwalay na tayo. Mutual na kayo na. Sige, nagkaintindihan kayo. Umalis kayo kanya-kanya. Nabuhay kayo ng kanya-kanya. Hindi na kayo nagkaroon ng sexual act. Hindi na kayo nagsuportaan. Kasi wala na yung consummation of marriage, pero ang isa wala pa dyan sagot. Di yan pang valid. Dili na. Dili valid. Okay. Doon naman, meron kasi kayong, pinanumpaan doon sa harap ni Hashem. Lalo na kapag dumaan doon sa kanupit. So, dapat Kanupian. Kasi kayong dalawa nag-usap kayong dalawa nagkasundo, dapat kayo din dalawa magkasundo pag naghiwalay. Sabi na ako, basta Kagustuhan, yung nagbulag, pero ayaw ng isa, tapos humiwalay talaga yung isa. Hindi yan kasi hindi pumayag yung isa eh. Kailangan mapapayag mo siya. Pag sinabi siyang, okay, wala na tayo. So, tsaka pa yan O kung, dahil sa batas ng lupa, hindi kayo nagkahiwalay kasi mag-asawa kayo, pero in the eyes of Hashem, hiwalay na kayo. Dapat may kasi isa't isa. Kasi hindi naman pinag-uusapan ang batas ni Hashem doon sa batas ng lupa eh. Ginawa na yung batas na yan, hindi pinag-uusapan. Kahit ilang taon na kayo magkahiwalay. Kahit na ilang taon na kayo. Kasi hindi pumapayag yung isa. Hindi pa rin valid yun. Hindi valid. So, kailangan talaga, payag talaga kayong dalawa. Kaya ang sekreto dyan, para hindi ka ma-subject, nagkahiwalay kayo. Pag naghiwalay kayo, antayin mo na mag-asawa siya. Antayin mo nag-asawa. Kasi yun ang ibig sabihin na pumapayag siya na mag-asawa ka. Yung isa na hindi pumayag. Yung dapat niya. yung hintayin mo na. Hintayin mo siya. Kasi sa ayot niya, hindi magkakasala yan. Hintayin mo na. Antayin mo, tapos kunan mo na ebidensya para hindi maka-deny. Ano nangyari sa akin? Siya, may asawa ko doon sa Maynila. Nagkahiwalay kami. Tapos nag-asawa ko dito sa Mindanao. Anong magiging papel ko nun? Hindi siya pumayag. Hindi ko naman pinausap. Hindi mo kinausap, pero siya nag-asawa na din. Wala.
Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Ano pa rin siya. Pero Buhay di pa pa. may ano yun, naling. Ano niya. Oh, pero wala na kayong wala na kayong consummation of marriage, wala ka na suporta, wala na lahat. Wala na. Siya din, namuhay din siya. Wala, hindi siya humabol. Pero nakarelasyon, di ba siya sa kapatid mo? Ha? Di ba? Pero hindi siya humabol tay. Oo. Hindi siya humabol Hindi siya sa'yo. humabol. Wala, ibig sabihin, kasi kapag ganyan, hindi pumalag, ibig sabihin, payag siya. Kasi nagka-relasyon sila ng kapatid ko. Doon pa lang, wala Wala na. na. Doon pa lang, wala na. Ayun. Doon pa lang. Wala Kaya ka nga nang antayin. panagutan, oh. Di ba, sabi ko kanina, antayin na magkasala siya. Kasi yun ang assurance mo na pwede ano siya. Labas ka na pa. Wala ka nang panagutan. So, valid yun. Valid Pero yun kay... kung babalikan ko siya, pwede. Pwede, kung hiwalayan niya yung Hindi, patay na eh. matay na, pwede. Kaya na sila dito. Pwede. Pare- Ligawan mo ulit. Para sila kami yun. Ayaw manligaw eh. Pareho na kayong ayaw magpaligaw, di maghanap ka ng iba. Tanda na siya eh. 17 na ako. Hindi mapaligaw siya. Siya lang eh. Siya lang ayaw action. Ayaw. Piulo eh. Piulo. Desisyon na ninyo yan. Desisyon na ninyo yan. Basta ang ano ko lang is, gusto ko ipakita ang kabuuan talaga ng Torah. Ayon doon sa mga makita natin na tradisyon ng araw, at saka doon sa mga nasulat talaga na batas. Okay? So, yun nga nung isang nakaraang linggo, na hinto lang naman tong topic na to dahil siningit ko yung parsya. Kasi parang parang gusto ko magparsyaw so, ngayon balik natin tong sexual immoral. Alam nyo, matagal ko talaga tong kinimkim ko sa sarili ko na wag itapik kasi alam ko maraming mga negative comments. Pero ang sa akin lang, kailangan matuto tayo kung ano talaga ang sinasabi ng Torah. Hindi ko din sinabi na gawin ninyo. Tura for no height. Hindi ko sinasabi na gawin ninyo. Ang sa akin lang is, kapag ka nakakita kayo ng ganyang sitwasyon, huwag kayo masyado mag-prejudge. Kasi doon po kayo magkakasala. Nagkakasala kayo because you are doing Lashon Hara. Kagaya ni Miriam. O tingnan mo si Moshe, nagkahiwalay na kaya sila ni Tsipura. Nakatawid na sila Moshe. Ngayon, inasawa niya ulit si Tsipura. Pwede ba sa isang pari mag-asawa na hiniwalayan? Tapos, Midianite pa. Kaya sinaway siya ni Miriam. Pero si Miriam, nakakuan ba? Kapatid ni Moshe. So, dahil doon, nagalit si Hashem. Binigyan ng si Miriam, sakit. Yung tsaraat. Yung kagid. Skin. Yung kagid, leprosy. Kitong. Ketong. So, binigyan siya ng sakit dahil nga naglasyon hara siya. Hindi niya kasi alam ang kabuuan ng Torah nung araw na nadatnan niya ngayon. Meron kasi siyang tradisyon. Yung tradisyon ng araw is pinagpatuloy lang tapos dinalagdagan. Ganun lang. So, conversionally, sa panahon na sila ni Moshe tsaka si Tsipura, si Tsipura, hindi pa nila natanggap ang Torah. Hindi pa nila natanggap ang Torah. That is before that was happened. Before the Torah received at Sinai. So, Moshe was actually free to marry Tsipura. Allowed siya talaga. Allowed siya. Before Sinai pa man. Yung rason na paano siya magiging allowed, pari siya. Pari siya nung hindi pa naibigay kay Aaron ang pagkapari. Kasi si Moshe talaga ang king. Siya din ang high priest. Ang problema, reklamo siya ng reklamo. So, ang nangyari sa kanya is, binigyan siya ng assistant na siya ang magdadala sa pagkapari, si Aaron. Kaya pwede niya asawahin si Tsipura na hiniwalayan niya. Kahit na asawa niya yon, pero sa ngalan na hiniwalayan niya, they are already separated. Kailangan niya ulit manligaw. Kailangan niya ulit magkaroon ng engagement with Tsipura. Ganun po yung sitwasyon sa Torah. Yes. So kung wala tayong makita niyan, di natin alam, sabay-sabay lang tayo sa judgment ng iba. Hindi pala. Nagkasala na pala tayo dun sa ayos ni Hashem. So sa kabuuan po, hindi ko po sinasabi to para gawin. So yun na nakita natin nung isang linggo, itong 1-6, yung sexual act na bawal which has a capital punishment. May 6 na wag talaga gawin. Kasi pag ginawa ito, matatawag po yan ang capital sin. Kasi ang entire batas, hindi lahat na ginawa mo, halimbawa nagnakaw ka, hindi ibig sabihin nagnakaw ka, capital sin na yan. It depends upon the severity of the sin.
Yung alam mo ba, no? Sa sin. O, depende yan dun sa, Kasala. depende dun sa level ng kasalanan mo. Oo. Halimbawa, nag-utos ako, Nick, patayin mo yon. Oo. Oh. Ang kasalanan ko, nag-utos ako. Pero si Nick ang pumatay eh. Gago ba si Nick na susunod sa utos ko? Oh. So, ang may pananagutan talaga dyan, according to Torah, is si Nick. Although, hindi inaalis na may kasalanan ako, pero ang punishment ko is mababa kaysa kay Nick. Siya ang gumawa. Actual. Siyang gumawa. Kasi siya man ang gumawa. Oh, pag sinabing tumalon ka sa tatalon dai siya. May free will naman. Oh, may free will, may utak. Susunod gadi ay. Tama. Oh, so ganun yung Torah. Hindi ibig sabihin mastermind ka, ikaw na yung nagutos, ikaw na lahat ang may kasalanan. Oh, yung ikaw dahil ikaw mastermind, ikaw lahat may kasalanan, that is actually according to the law of the land. Kaya nga hindi magkakasundo yung law of the land at saka yung Torah of Hashem. Tama. Oh. Kaya hindi magkakasundo talaga yan. Kaya hopefully na kuha po natin mga kapatiran. So kung may mga tanong kayo tapos hindi mabasa, i-PM nyo si Nick. Nakaantaway po si Nick no sa natin sa live ngayon. So ang una pong utos tayo dun sa 6 na bawal talaga gawin is intercourse between a male and his father, wife. Halimbawa, ikaw tay, nagkaaroon ka ng asawa ulit na hindi niya nanay. So, halimbawa, yung anak mo na lalaki, hindi nila nanay yun. Na andyan ka o wala, hindi sila pwedeng magkarelasyon doon sa asawa mo. In the entire of the entire life of the stepmother. Stepmother nila. Mawala ka man, hindi, magiging byuda siya, hindi pa rin siya pwede asawahin ng anak mo na lalaki. That is a Noahide laws. Hindi yan sa Jewish. Sa Noahide laws yan. Kaya sabi dito, intercourse between a male and his father, present or former wife who is not his mother is forbidden to marry his son. So forever talaga na hindi pwede. Kapag kaasawa niya na, nanay mo man siya o hindi, hindi pwede. Mas lalo na tayo kung nanay niya o tatay niya. Hindi nanay niya. Hindi talaga pwede. Kaya nga yung pag-aasawa ng nanay nung araw kasi during the early times naging allowed kasi yan. Kagaya ni Nimrod. Ang asawa niya si Semiramis, nanay niya. And the Torah never say anything about the marriage of Nimrod and kasi nung araw tayo pwede talagang mag-asawa, magkapatid. O in fact, natigil lang yan during the time doon ma-receive na nila ang Torah sa Sinai. Kahit na yung Israel mismo, ang asawa nila, kapatid lang nila. Hindi lahat, pero meron sa kanila na ang asawa nila ikapatid. Mas marami sa kanila na ang asawa nila kapatid. Ang purpose sa ito, padaghanon sila? No. Because yun ang soulmate. 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 Kasama nilang pinanganak yung soulmate nila. Andun pa din yung turo, yung batas nung araw na be fruitful and multiply. Soulmate yun dito nila. Be fruitful. So kahit sino pwede mong asawahin. Kaya nga sila, kung makikita mo, asawa ni Seth, napaka-righteous kaya ni Seth, son of Adam. Pero asawa niya, kapatid niya. Cain. Asawa niya, kapatid niya. Kapatid ni Abel. Kapatid ni Cain. Meron tribong ganyan hanggang ngayon. Actually yung mga native. Yung mga kapatid nila, inaano nila. Pwede niya asawahin para dumami sila. Pero mula nung binigay ang Torah sa Mount Sinai, yung go into the world and multiply or be fruitful and multiply is hindi na po na-repeat dun sa Sinai. And all the laws that was not repeated at Sinai was actually obsolete. Hindi na siya pwede. So, hindi na pwede sa atin na go into the world and multiply. So, kahit sino asawahin ko pwede. Kahit kapatid ko pwede. So, hindi na pwede yan ngayon. Kasi, hindi siya na-repeat doon sa Mount Sinai. Pero, pwede siya doon sa Jewish. Pero, hindi doon sa insist. Doon sa kasi, ang may batas kasi ang Jewish na unto second degree. Meron kasi silang batas. So, hanggat hindi pasok dyan sa secondary, third degree, fourth degree, is allowed sa kanila yan.
Ngayon, yung sinasabi kong hindi pwede kasi sa Tura kasi meron talaga kasing kapatid na totoo at hindi totoo. Oh, tama. Merong half brother. Oh, yun. O yung kapatid na totoo is yun yung sinasabing kapatid mo sa tatay. 'Di ba? Baliktad ang sa atin, ang kapatid mo is yung kapatid mo sa tatay kasi pareho kayo ng apelyido. Oh, Pero according to blood, mali po yan. Ano eh. Kasi ang blood po sa nanay po kinukuha. So according to Tura, ang kapatid mo talaga totoo regardless kung sinong papa niyan, Nanay. ang kapatid mo sa nanay. Mm, Kaya hindi mo pwede asawahin ang kapatid mo sa nanay. nanay. Pero ang kapatid mo sa tatay, pwede mo yan siyang so, ay, asawahin. According to Tura, hindi ko sinabing asawahin natin. Ang sa atin lang, para makita natin yung kabuuan ba ng Tura. Para hindi tayo maging bias kapag may nakikita tayo na, uy, asawa lagi niya, igsuon na niya sa papa. Bakit inasawa niya, ikapatid niya yan sa papa? So, sasama tayo dun sa mga bulong-bulungan ng mga tao na, baliw yan sila, mabuisit yung mga taong yan. Sinasumpa yan. Kasi Kasumpa-sumpa yung pamilyang yan. So, sasabay tayo dun sa mga ganun na usapan. Kasi wala tayo talagang naiintindihan sa Tura. So, tayo na nakakaintindi sa Tura, wag na lang kayong umimik. Wag na lang kayong umimik. Kasi pag kinontra mo naman sila, ang pwedeng mangyari sa'yo, pagtutulungan ka talaga nila. So, magiging pangit din yung paningin nila sa'yo. Nadamay ka ba? Damay ka doon sa kasalanan nila. Ang importante, ikaw, na hindi ka madamay doon sa kasalanan nila. Hindi ka makasakay. Kasi lahat ng tao na nakakita sa ginawa nila is magkakasala yan. Sila na gumawa, walang kasalanan, in the eyes of Hashem, pero kayo na nakakita, tayo na nakakita, tayo magkakaroon ng kasalanan. Kasi mali na ang judgment. O kasi yung judgment that is actually lasyon harana. Bisan hara na. Lasyon harana. So, medyo mahirap tayo, di ba? mahirap. So, kailangan talaga Kung wala kang alam. Pero kung may alam, May alam ka, hindi mahirap. huwag ka na lang umimik. Oo. Pero at least, hindi ka magkaroon ng prejudgment doon sa tao. So ito po yung dahilan kung bakit pinag-usapan talaga natin itong kabuuan nito. So, yun nga no, ang una, hindi pwede asawahin yung asawa ng tatay. Kahit patay o buhay ang tatay. Forever talaga na bawal. Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Hindi ko mo namatay ng tatay, patay naman si tatay. Ang ganda-ganda kaya ng asawa ni tatay. Tayo naman. So bawal yan siya. Mother, madrasta. Madrasta. Kaya pangalawa po, tayo sa 6. Kasi pag ginawa mo yan, asawahin mo, or ginalaw mo, that is actually, kasalanan niya, immoral sex na yan. Tura. Kahit nagalawin mo lang, immoral sex na yan. Pangalawa, itong sinasabing intercourse between male and his mother. Automatic yan. Mother niya nga so hindi niya pwede galawin. Kasi nung araw, ginagawa yan. Pwede yan nung araw. Kaya nga, may mga history yung ibang mga tao na nanay lang nila yung napaanakan nila. Kasi nga ayaw nilang magkaroon ng halo yung ibang dugo nila. Gusto nila yung royal blood. Nung hindi mahaluan ba? So, tinaasawa nila, kapatid lang nila, nanay nila, para ang dugo royal. Walang halo na iba. Yan ang sinasabi. So, hindi yan siya pwede sa Torah. Dahil, hindi na na-repeat ang go into the world and multiply. Hindi na siya nasabi, hindi na naibigay ulit ka Moshe ba? After na Hindi siya nakasama. So, bawal yan siya sa Noahide, sa Gentile. Bawal din sa Jewish. Pero meron silang ibang bagay na allowed. Allowed silang magparami. Yung word na magparami kayo, humayo kayo at magparami, allowed sa kanila yan. Kaya, pwede silang magparami. Kaya, obligado sila magkaroon ng maraming anak. Obligado kasi, go into the world and multiply, applicable sa kanila yan. Although hindi repeated. Yun ang batas ni Hashem. Lahat ng utos mula kay Adam papunta dun sa giving of the Torah at Sinai na hindi na-repeat sa Sinai is hindi na pwede lahat sa Gentile. Pero pwede sa Jewish in some aspect. Hindi din lahat. Kasi nung araw, pwede matasawahin ang nanay, ang kapatid. Sa Jewish, ganun din. Pero may ibang bagay na porsyon na pwede dyan. Yung pagpaparami. Marami. Walang control. Kaya sa kanila, hindi talaga pwedeng hindi magkaanak. Kung hindi ka magkaanak, then
bigay ka ng asawa sa kanya para magkaanak siya at ariin mo yung anak nila. Yun ang kaya yun ang ginawa ni Sarah doon kay Abraham na hindi man siya magkaanak. Hindi si Sarah, si Jacob doon kay Raquel, hindi man sila magkaanak, binigay niya si Selpa tsaka sino yung isa? Diba? Jacob. Si Jacob. Kapatid ni Selpa. So, yun ang nangyari sa kanila. So, may mga utos na sa Noahide, hindi na talaga pwede kasi not repeated. Pero sa Noahide, as a Jewish, ang some aspect ng utos na yun is pwede. Gaya ng pagpaparami. Okay? Huli na, intindihan. Bilha. Bilha, yes, Bilha. Salamat dun sa Bilha tsaka si Silpa. Itong si Leah, para maintindihan ng lahat, ito si Leah tsaka si Raquel is magkapatid yan sila sa nanay at sa tatay. Isang lalaki lang. Kasi ang magkasintahan talaga dyan is si Jacob at si Raquel. Ngayon, inagaw ni Leah. Panganay. So, sila nagkatuluyan, pinakasal siya. Ngayon, gusto mong pakasalan ni Jacob si Leah. Nagkaroon sila ng kasunduan ngayon ni Laban, father of Raquel and Leah. Na, okay, papakasal ko sa iyo si Raquel, pero you need to serve me another 7 years. So, yun, nagpakasal sila and nag-serve siya ng another 7 years. So, ang pagitan ng kasal ni Leah at ni Raquel is actually only 7 days. Kasi ang kasal nung araw, isang linggo po ang piging, ang kainan ba? Isang linggo. Ngayon, pinatapos muna ang kainan ng isang linggo. Pagkatapos ng kainan ulit. Kasi ikinasal si Jacob at si Raquel. Naintindihan? Okay, hopefully na kuha po ha. Kuha. Okay. So, Pangatlo. Intercourse between a male and his mother. So, ang pangatlo, intercourse between a male and a female. So, babae, lalaki na ngayon. A male and a female who is another man's wife. Bakit man's wife? So, ibig sabihin, ang pwedeng magkasala nito is ang lalaki. Hindi man siya pwede mag-asawa ng babae na may asawa, may husband. So, nakita man natin kanina, di ba, pinag-usapan natin, sino yung husband? Ano yung status nila ng wife at saka husband para maging bawal sa iyo yung asawahin? Okay, ang status po para matawag na mag-asawa is andun yung consummation of marriage. Andun yung sinasabing support, andun yung one shelter. Pag ang tatlong yan, isa man ang mawala dyan, pag ang tapos present ang dalawa, hindi pwede. Kailangan yung tatlong yan, wala talaga. Bago mo masabi na hindi ko siya asawa. Totally hiwalay, anak. Totally. So, ibig sabihin, matawag mo lang ang isang lalaki na mag-asawa kayo, kasal man kayo sa lupa o hindi, kasi hindi naman tayo nag-uusap sa kasal sa lupa. Batas ni Hashem ang nag-uusapan natin. Halimbawa, ikaw, Nick, paano ba yan? Ikaw, Nick, gusto nyo maghiwalay. Kailangan no sexual, no sex, no sexual act. Di magkasama sa Then, hiwalay kayo ng bahay. Then, no support. Pag pumayag silang lang sa ano na yan, automatic in the eyes of Hashem, hiwalay kayo. Pareho kayo pwede mag-asawa. Pero pag may In the isang eyes kulang, of Hashem. Pero in the land, law of the land, hindi pwede. Kaiba man yung law of the land. Iba man, hindi tayo nagsasalita dito para doon sa law of the land. Nag-uusap tayo dito para sa salita ni Hashem. Sa Torah. Okay? So, kapag ka silang lang, umalis si Nick, hindi pumayag silang lang, kahit na magkaasawa man si Nick, is magiging hindi siya pwede kasi isa lang. Invalid siya kasi, so, nagkasala si Nick. Ang problema lang, kung ang isa, halimbawa si Lang, nakagawa din siya ng mali. Actually, paghanap ng mali is like accepting na wala na kayo. kaya na pagka Nagkasala ka, nagkaroon ka din ng ibang karelasyon, pero kahit na sandali lang, kahit tikim lang. So, valid na yun. na yun?
automatic that is acceptance na wala na kayo. Valid na. So kaya nga sabi ko sa inyo, pag naghiwalay, huwag ka agad mag-asawa. Antayin mo na magkasala ang isa. Kasi doon ang ano niya. Sinyalis. Parang may connection din siya sa kuan kuya. Law of the land. Kasi di ba before yung process ng ano, divorce, kailangan May ano isa, talaga, may hindi- evidence hindi talaga siya- na hindi lang naman yan, Sa even tama. ano yung ano yun, mental incapacity, pwede din yun. Kahit na hindi magkasala ang isa. Mental Pero kung incapacity. pwede lang, huwag mong gagawin yan. Huwag gagawin. Huwag gagawin. Kaya nga hindi ko ina-advise, ang sa akin lang para makita yung satura. Ano talaga ang nasa tura. So yung law of the land, ibang ano yan, ibang sitwasyon yan. Ang sa atin para lang maintindihan yung kung ano laman ng tura. Para yung judgment natin sa ibang tao, hindi magkaano. Sinara. Kasi sa ano talaga wala na sila. So ngayon ang nangyari, halimbawa, hindi ka talaga din nagkasala. Si Nick, Siya lang. humiwalay. siya lang nagkasala. O siya lang humiwalay siya. Ikaw hindi ka nagkasala. Hanggang ngayon hindi ka nag-asawa. Yung hindi mo paghabol sa kanya, kasi obligasyon niya pa din na suportahan ka. Kasi hindi ka mag-asawa kayo eh. Tama. You have the right to have sex. You have the right to Support. You have the right to have good shelter. So, obligado si Nick niyan. Hindi ka humabol. Ibig sabihin, silence means acceptance. So kung hindi ka papalag, Hindi ka papalag, okay na rin yun. means okay. So, hindi magkakasala ang lalaki. So kahit hindi ka nagka-relasyon o nagkasala, basta as long as hindi ka din humabol, Oo. so Pwede pa meaning siya. ano na yun. Oh, means, yes, yun pwede siya, pa payag kanyang siya. gamitin. Kaya lang ikaw ayaw mo kasi kontento ka na doon sa ano mo. O kasi mahirap din naman na kahit okay ka na, kailangan gumawa ka na lang din ng kasalanan para May ibang maging sitwasyon valid, din, halimbawa ang babae naghabol. Pero ang hinabol niya is ang obligasyon lang sa anak. Ibang usapan 'yon. support. Support sa anak, ibang usapan 'yon. Kasi ang anak mo, hindi naman sa anak mo lang siya may obligasyon, pati din sa'yo may obligasyon. So ang hinhabol sa Torah is yung obligasyon ni Nick sa'yo, hindi dun sa anak. Kasama na siyempre yung anak. Pero kailangan kumpleto kasi yan. So kung anak lang habol niya, hindi sa'yo, wala sa'yo, anak lang, din hindi yun siya ano. That is still acceptance. Ibig sabihin yan, payag ka, sige bahala ka dyan, suportaan mo lang yung anak ko. So okay pa rin yun. Okay pa din yan. Acceptance. Hindi magkakasala ang Pero lalaki. kung gusto pa ni Nick na gamitin ka, pwede. Hindi. Yung asawa, hindi na. Bawal na. Hindi na pwede. Hindi na pwede. Nakipaghiwalay naman siya. Magkakasala siya doon sa ano niya. May Sa partner new na siya wife eh. niya. May partner na. Oh, may partner naman. Kala ko yung wala pang partner. Kung hindi siya pumayag, tapos siya lang ang lumayas, pagbalik niya, pwede niya galawin. Asawa niya pa rin yan. Ibig sabihin. Ibang usapan na yun. Pero yung nakahanap na siya ng partner. Yun nga, pwede yun. Pero ang sa asawa, buti kung papayag. Depende. Lagi, pwede nga, pero depende sa asawa. Kasi sa akin mangyari. Pero sa papayag o hindi, is actually allowed yan siya. Wala dyan. Tama. Yun ang ibig ko sabihin. Bro, suyuin mo muna. Oo, suyuin mo. Kaya mapukpok ka ng martilyo niyan. Ay, kasi pag pinilit mo Rape din yan. Yan Pwede ka, ngayon, pwede mo i-demanda, pwede ka i-demanda yan. Kahit nasaktan mo siya, pwede ka ipakulong. Yan ang Law of the land yan. Ha? Law of the land. Sa loob na lang siya. So, ang loob na lang, ibang topic yan. O kapag gusto natin maging abogado doon sa batas ng lupa, yan ang topic. O, kaya lang, hindi yan ang ano natin eh. O, turaman. So, doon tayo sa Tura tayo turaman ngayon. usap. Pero may ano din sila kuya, di ba? May connection dito. Actually, meron siya kahit konti, pero meron talaga yan siyang magkaiba na. Connection talaga yan. Oo, Kasi may connection pa din nangyayari May nangyayaring ganyan Pero iba sa land eh. Mas ano sila. Iba. So, kita natin ha, intercourse between a male and a female who is another man's wife. So, nakita natin ito, sinasabing another man's wife is milibili yan. Kailangan yung sinasabing man's wife is andun sila sa sexual act, andun sila isang bahay lang nagsuportahan. Yan is husband and wife yan. Pero pag wala na gani yan, wala, hindi na sila pareho ng bahay, hindi na sila nagsusuportahan, wala na silang sexual act, din ibig sabihin, wala yan sila. Iwala. So, isa man sa kanila pwede mag-asawa. That is allowed in Torah. Tama. Mukha, So, habang may relasyon sila, hindi mo talaga siya pwedeng singitan. siyempre. Sa part ng lalaki yan.
Sa part ng babae, Sa part ng babae, pwede sumingit kahit may relasyon. hindi pwede. Hindi rin. Okay. Kasi ang babae talaga, one lang talaga yan. Sa lalaki, basta hiwalay, ano na kayo, pwede ka. O, sa babae, basta hiwalay na kayo, pwede ka mag-asawa. Pero yung may relasyon pa kayo, may problema kasi dito problema natin kung iisipin o kasi ibabase natin dito sa batas ng lupa. Kapag ka may asawa ka sa batas ng lupa, hindi ka talaga pwedeng mag-asawa ng iba or magkaroon man ng iba sa batas ng lupa. Pero doon sa batas ni Hashem, doon sa batas ng Tura, ang lalaki pwedeng maghanap ng iba. Kagaya ng ginawa ni Judah. Judah is a married man. Nakita niya, hindi na gusto. Kaya lang namatay man yung mga anak niya. Tapos itong si Tamar may prophecy man, kasi propeta si Tamar. May anak siya. May kaliwat siya kay Judah. Paano siya magkakaroon ng tribe of Judah? Wala ng anak na lalaki si Judah. So kung hindi sa mga anak niya, din kay Judah. So kaya sinidus ni Tamar si Judah. So hindi nagkaroon ng kasalanan si doon. Kasi in fact, naghanap pa nga siya nung umalis siya tapos ilang linggo siya hindi umuwi. Naghanap pa nga siya. O hindi naman siya sinaway ni Hashem. Hindi naman siya nagkasala dahil doon. Kaya nga sila nagkarelasyon ni Tamar. Kasi naghanap din pero gaya nga ng sabi ko, this is Torah. This is Torah. This is not, hindi ko ginawa to, hindi ko inano to para magkaroon ng idea yung iba na gawin. Mali po yan kasi maano talaga yung buhay natin dyan. Magugulo talaga. Komplikado. Sisira talaga. Komplikado. Sira So, siya ng bayit. hindi ko ina-advise yan. Ang akin lang ipag-usapan para maintindihan. Para maintindihan. So, yun nga, ang wife and husband is applicable lang if they are live together, they support each other, and meron silang consummation of marriage. Yung paggagamitan. Pero kapag wala na yan, tatlong yan, wala na. Pero kung isa lang ang wala dyan, hindi pwede. You are still married. Klaro po yan, no? Consummation. So, pangatlo tayo, okay na tayo tayo? Intercourse between a male and a female who is another man's wife. Ngayon, may mga sitwasyon minsan na sa babae kasi, kapag kami asawa ang babae, buhay ang lalaki, hindi talaga yan siya pwede maghanap. Bawal talaga yan sa Torah na maghanap. And otherwise, nagkahiwalay sila. Pero si lalaki, pwede. Kasi ang lalaki po allowed. Normal, yung basic lang na lalaki, walang posisyon sa buhay, he is allowed of 4. Kagaya ng Muslim ba? Yeah, he is allowed of 4. Kaya lang, kapag ka nagkalokohan, kapag ka nagkabistuhan, magugulo talaga. So, hindi ina-advise. Kayon, itong babae, hindi siya pwede. Kung wala na sila, pwede na siya. Itong lalaki, pwede, pero magugulo ang buhay. Yun ang problema. Kaya, kung maaari, is i-maintain talaga yung shalom bayit. Pero at least, kung makakita man tayo ng ganun na tao, sitwasyon na ganun, is hindi tayo magsama doon sa mga tao na nag-judge ba? Nagkabit siya, maot ka ng tawanan na, pangit ng taong yan, nag-ano. So, huwag tayong sumali dyan, huwag tayong sumama doon sa problema. Kaya nga, kailangan natin maintindihan ng Torah. At least you will know how to judge fairly. No? Ang sabi nila, di bali daw magloko ang lalaki. Huwag lang bilang ang babae. Kasi sa babae, may mawawala. Sa lalaki, walang mawawala. Sabaw lang tayo. Makakadagdag. Sabaw lang yan. Tama. So, pwede lang ang babae kung naghiwalay na sila. Pero kung lalaki, pwede all the time. Kaya lang, magugulo talaga yung buhay mo. Yun lang. Sa Bisaya pa, samok. Samok kayo. Samok ang kinabuhi. So, kung yung anak, kung ganyan yung sitwasyon, kailangan mo talaga maging magaling mag-hide and seek. Secret agent. Secret agent. Ninja ang tirada. Huwag mong gagawin yan. So, a male and another male. Bawal po talaga yan. Lalaki sa lalaki. Kaya kung may anak na lalaki pareho, dapat hiwalay talaga yan sa pagtulog. Kasi minsan, di natin maiwasan
na yung anak na lalaki, sinipuan niya yung kapatid niya na lalaki. Kasalanan na yan. Yung ganyan hipuan mo. Tapos magrereklamo yung kapatid. Ma, si ano, inano ko, hinawakan yung ano ko, itlog ko. So, bawal yan siya. Kaya kailangan talaga separate yung higaan nila. So, a male and another male. So, lalo na kapag magkaroon talaga ng relasyon. Bawal gani na magsama sa isang kwarto na iisa ang kama sa mga lalaki puro. So, kung lalaki, kailangan magkaiba yung higaan ninyong dalawa. Kahit na isang kwarto, okay lang. Pero, kailangan magkaiba yung higaan. Hindi magkatabi. Tapos, ito namang lalaki, tapos nagkaroon talaga ng relasyon na lalaki, bawal talaga yan. Bakla. So, Bakla. yan ang isa sa sinasabing capital sin. Yun. Capital sin. Bigat niya. Kaya nga, yung pagiging bakla, ayaw ko mang sabihin, no, kasi kawawa naman yung mga kapatid natin na naging ganyan, hindi naman nila sinasadya yan. Hindi naman nila kagusto. Pero yun ang sabi ng Torah. That is capital sin. Kasi, ang resulta po niyan, ang resulta niyan, ang lalaki magiging bakla yung katagalan. Makakawa. Hawa yan. May anak akong ganyan eh. Bawal yun sa Sa Torah. Dubai. Yun ang isang problema. Kaya, bawal po sa atin na magkaroon yung anak natin na babae na magkaroon ng barkada na bakla. Hindi naman siya bawal, pero iwasan. Kasi, Mahawa. yung anak mo na babae, mapapalagay yan dun sa bakla eh. Magpapahawak na yan siya ngayon, magpapaakap na, which is, hindi po yan siya pwede. Kailangan kailangan may sinasabi natin boundaries. Babae at lalaki may boundaries. Kahit na relative mo, kahit na natatay, nanay mo, kailangan may boundaries talaga yan. Hindi pwede na kumo anak mo, hindi kumo kapatid mo, yapos walang limit, halik walang limit. Hindi yan siya pwede. Kasi yung walang limit yan, is pwede lang yan if your daughter or your son is underage. Yung wala pang malis siya ba? Pero pag may malis siya na, sa ayaw at sa gusto mo, may maiisip yan sila na hindi maganda. Hindi natin yan maano. Ito kuya kasi napaisip ako ba kasi si Moshe hanggang ngayon katabi ko sa pagtuluyan eh. Pero minsan nagkukulita, kinikiliti ko yan. Pero okay pa kasi underage pa naman. Underage man siya. So kapag nag-edad na siya ng 12, hiwalay mo talaga yan siya. Sinisi, kailangan wala yan. Kasi 12 na siya eh. 12 na. Buti kung kayong dalawa, okay lang, babae puros. Pero pag yun ang doon ang problema. So, kailangan may separation talaga. Kaya nga yun, isipin mo na. Kung sabi mo, ililipat mo ko dyan. Ayan. Ibang pakit yan. Kasi para magamit nila ba? Pwede man mag-extension. Pwede, Kung gusto. double dick. Sino man si double Nisi? dick. Kasi ako lang naman katabi ni Nisi. Babae ba? Kahit na, darating din ang araw mo. Sana, bigyan pa tayo ng maraming Buhay, maraming taon. Buhay. Haba. Iiyak na naman tayo. Okay, continue. Okay. Change topic. Baka, emotional tayo. Okay. So, a male and a male, a bestial intercourse. Panglima, bestial intercourse tayo ibig sabihin yung man and animal. Woman and animal. So, and to what extent siya pwede masabing bawal? Kasi ganito yan, tay. Pag may aso ka, tay, makikipag-sex sa'yo yan. Babae ka man o lalaki. Di ba? Tingnan mo yung aso, di ba kinikidkiran ka? Di ba? Sa tura yan, pinapatayan. May utos yan na patayin mo yan kasi yan? Immoral sex yan. Kasi kahit na hindi mo gusto yung ginagawa niya, minsan mararamdaman mo may kunting sarap. Aminin man natin o hindi, makakaisip ka talaga, medyo sarap pala ng malakas magsundot. Ganyan ba? Lalo na kung babae. Lalo na pag yung babae na aso yung pakita ng puwit. Tapos yung lalaking aso, gagawin sa babae, talagang makakasama. So, hindi pwede na ang aso is katabi mo sa kama. Kasi aso talaga yan.
Kahit pusa ko. Kahit na anong animals. Kahit anong hayop. Kahit na anong animals. Bawal yan siya. Una-una, magkakaroon ka ng hindi magandang dream. Kasi may mga animal sa malapit mo. Negative. Kamukha ng aso. Madaling turungan niya. Matalino. So, kung may aso ka, dapat iwalay talaga yan sa bahay. Pero Kung yung papasok man siya sa loob ng bahay, kailangan hindi siya makapasok sa kwarto. Tsaka kung may tangka siya na i-sex ka, dapat it's either patayin mo yan or paluin mo para hindi mo umulit din. Kailangan gawin talaga yan. Huwag mo hayaan na makipag-sex siya sa'yo. pero ngayon, marami na nangyayari. Oo. Hinayaan nga yung iba na Inahalik-halikan pa. lips to lips pa. That is actually part of romance. Hindi po yan sexual intercourse, pero that is part of romance. Ay, meron kaya ako nakitang ganyan, kadami na kaya. Ganun. Na hinahalikan yung aso. La, Lips to lips pa. lalo na yung mga mahal na aso. Mm. Hindi yung askal, ha? Yung mga imported pa. So yan yung bestial intercourse time. Kasi kahit na ngayon, mayroong gumagawa na ganyan. Oo. Sa panahon ng, yung biyanan ko, nung panahon ng kabataan daw niya, yung may mga anak na siya. Ang kalabaw niya nawawala paggabi. So, inobserbahan niya kasi mga lilipas daw 2 oras, binabalik daw eh. Hindi naman ninanakaw pero nawawala. Ginagabi. So, naisip ng tatay, saan kaya yung dinala? So, one time, naisip niya, sige daw, ngayon daw, kung may kukuha, meron man talagang kumuha. Dinala doon sa kawayanan. Yan nga. Pagkatapos doon, ginalaw ng lalaki na Muslim pa. Oo. Muslim pa. Kasi, So, doon, ginalaw niya yung kalabaw. kalabaw. Sinaway niya, hoy, nga mo man nagilaptan akong kabaw. Bakit mo ginalaw yung kalabaw ko? Naka-flashlight, nakita yung mukha. At takbo yung, takbo. Kinamagahan, wala na sa kanila, lumayas na. Nahiya. Kakahiya talaga yun. So, hindi na siya talaga bumalik doon sa lugar nila. Mabuti Kakahiya. kung kinunang Hindi pa usong kamera noon tayo. Kabataan pa ng yan. Anong ladal man yung gabo? Hindi na notice ko yan, no? Bantog na, maamo daw masyado yung kalabaw niya kaya ginagalaw dahil. Virgin kasi yun. Nandito pa naman yung brother-in-law ko. Alam niya yung kwentong yan. Kahit yung sa pelikula nung araw, meron yan. Yung si Merly Fernandez, aso. Talagang uso kasi yung penetration nun eh. Penetration movie. Talagang ginano siya ng aso. Yung kapatid ni Rudy Fernandez, Bold Star yun eh. Talagang aso. Pinapunta sa sine. Ginalaw siya. Hindi man bawal ang penetration ng araw. Kaya din siguro yung iba na inganyo ko yan, hindi napapanood nila. Yung penetration din na sinasabi mo tayo, meron din yan siyang nature. Actually sabi ko to nung isang lecture no na, halimbawa magsisex ang 2 babae, lalaki tsaka kapag half ang napasok, that is sexual act. That is Sexual act. Basta half, so, may napasok. Intercourse sa tawag yan. Basta half. Lalo na pag full. Bingbangan na yan. Lalo na sexual act ang tawag yan. Pero kapag daplis-daplis lang, ganun lang sa butas, tapos ganun, parang nagpautog lang ba? Hindi yan. That is part of the romance. Kailangan maintindihan yan. So gusto natin makita, nandyan yan sa Divine Code. Pero, pwede rin i-demanda ng rape yun. Pag gano'n. Oo. Ano talaga? Oo. Pwede. Lalo na matalino. Bakit ka magdemanda ng rape? Samantalang umayag ka naman. Paano? Di mo pinasok eh. Hindi kayo kanang gani actual dili bitaw kan kuya Acts of lasciviousness. Acts of lasciviousness. Gani. Okay, pang-anim po tayo is a male and his sister from his mother. Hindi mo po pwedeng asawahin kapag kakapatid mo sa nanay. Regardless, yung tatay niya, itatay mo o hindi. Sa kapatid sa nanay. So itong ano na to, itong bawal na to, a male and his sister, so ibig sabihin magkapatid sa nanay, hindi pwede talaga asawahin. So ibig sabihin, pwedeng asawahin ang sa tatay. Di ba? Kasi ang kapatid mo talaga is ang kapatid mo sa nanay. Kahit na sino pa ang tatay niyan.
Ang kapatid mo kasi yung dugo. Dugo. Kasi doon kasi Bloodline. di sinasabing Sa Jewish, bloodline. ganyan, di ba? Sa mother. Kahit sa tuwa, yan naman. Sa Noahid man to. Divine code man to. So, day ko yan, wahid o Jewish, basta mother, yun day ang O mother ang boss ang kuan. Pero kung apelyado ang pagbabasihan, tatay. sa tatay. Sa tatay yan siya. Pero pag blood, Jewishness or bloodline, ang pag-uusapan sa nanay yan. Kasi ang sa atin, nung ginawa tayo, ang sa nanay is ang blood. Ang sa buto sa tatay. Ang sa laman naman is sa tatay. Ang sa skin naman is sa nanay. Ang isip, ang sense of smell, sense of hearing, at ang hininga natin is galing lahat yan kay Hashem. Kaya kapag gumawa ka ng bata or makagawa ka ng bata, hindi lang kayo ang dalawa ang may-ari niyan. Tatlo po kayo. Same. Husband, wife, and Hashem. Kasi kung wala ang Hashem, yung ginawa ninyo walang buhay. Okay? Kung So- baga sa sa paniniwala, una si Hasim, pangalawang magulang, lumitaw ka sa sanlibutan. Di ba tayo? Tama. Pero yung tanong ko naman, halimbawa, kapatid ng asawa ko, pwede kong asawain yung kapatid niya. Actually, pwede. Pwede. Layo naman kayo. Tingnan mo si Jacob. Asawa niya si Raquel. Asawa niya nakakasal na sila ni Leah pero asawa niya si Raquel. Bakit After tumingin 1 ka week. sa akin? After 1 Hindi, week. kumbaga sa titilman, lugar, ibit, anak nila. Oh, yun nga, kapatid ng asawa ko. Pwede. Halimbawa lang, pero hindi ko gagawin yan. Mm. Pero kung pwede kong gawin, di ba? Hindi ako makakasama. Hindi ka niyan. makasama. Ganit. Di mo Yun ang tanong ko. Pag yun ang nagyan ako ba kung sa'yo. In fact, may batas yan sa Torah na kapag ka ang babae namatay yung husband, Oo. obligado ang lalaki na kapatid na asawahin ka. Sa loob, Kapag ka wala kayong anak. parang sa loob, lugar. O kalitsa ang tawag po dyan sa Torah. Kalitsa. Halimbawa, yung lalaki namatay tapos wala silang anak ng asawa niya. Oo. Automatic, obligado po ang kapatid ng lalaki na asawahin Yun. si babae. Para magkaroon kayo ng dalawang anak in the name of your husband. So, hindi ninyo anak yun. Anak yun ang namatay. Bale, halimbawa, namatay yung lalaki, Oo. tapos walang anak. Kapatid May na lalaki. tura, may mitzvah ang kapatid na lalaki na asawahin ka para magkaroon kayo ng anak. Pero ang anak ninyo is hindi ninyo anak ng kapatid. Anak ninyo ng husband. Kasi may obligasyon siya na paanakan ka. Pero kailangan pa rin yung permission kung babae ba babae. Batas yan. Batas yan. Kung hindi ka talaga papayag babae na maasawa mo yung kapatid niya, then you need to do the ritual. May ritual. Yung sinasabing kalitsa, na kailangan duraan mo yung lalaki habang tinatanggal mo yung listo ng sapatos niya. Alala ko yun. Yun. Kasi yun ang ritual para pawalang bisa yung obligasyon niya sa iyo. Dudurain? Kasi duduraan. Kasi automatic pag namatay ang kapatid niya na lalaki, automatic may obligasyon ang lalaki na kapatid na asawahin ka kasi wala kang anak. Kung Sa wala Jewish yan, sa Jewish. Pero kung Sa anak, Jewish Sa niya. Jewish yan. Pero kung may anak, wala siyang obligasyon. pag wala lang. Sa Jewish niya lang. Sa Jewish yan. Pero sa Noahid, wala yan. Wala yan. Hindi yan batas na Noahid. Jewish lang. Jewish Kaya sila. multiply kasi sila. Kasi meron silang utos na multiply. Tayo na wala yung utos natin na multiply. Dahil hindi na-repeat sa Tura sa Sinai. So lahat ng hindi na-repeat sa Pero Sinai yung is naman actually naman, naging obsolete. kung buhay pa yung asawa ng kapatid ng asawa ko, namatay na. Tapos may kapatid siya, iwalay sa asawa. Hiwalay. Hindi Oo. nagsuportahan. Pwede mong asawahin yun? Oo. Hey, di Kahit pwede. may buhay pa yung asawa niya? Buhay basta hiwalay lang sila. Kasi wala na. Uy, fresh ID ba? Ah, No? Pwede, di ba? Kung kung tura ang susundin. Pero kapag katura yung kapag Ay, batas ng lupa ang susundin mo, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pa man sila nagkaroon ng annulment. Yun, Or hindi pa man na-divorce. legal process pa rin pag sa lupa. Sa lupa, legal process. Sa tura, Pero sa okay Tura, allowed, hindi ka magkakasala. Kay Hashem, may obligasyon ka sa lupa. Yun ang... na. Kaya Hashem, you are free. naiintindihan. Sa land, Hello of the may land. pananagutan ka pag ganyan. Pero pag naghiwalay na sila, tapos may asawa na din yung iba yung lalaki, Meron na. Meron. pwede na. Meron, Pwede pero Hindi asawa Parang yun, pinakasama kabit lang. lang. Kasi wala- Nakasama lang. Automatic. Relasyon niya. Ganito kasi yan, Tay.
Relasyon. Sa batas ng lupa, pag yung isa nagloko, umiwalay tapos nagkaroon na siya ng iba, Oo. hindi na kasi yun siya lalaki pwede maghabol. Kailangan niya lang So, ebidensya. Okay, kahit na mayroong ebidensya, halimbawa, ang lalaki nagkaroon ng iba, Oo. tapos ang babae nagkaroon din ng iba. Tapos sa habol ngayon yung lalaki Oo. sa asawa niya na naghanap ng iba, hindi yan siya pwede, hindi yan tatanggapin sa court. Mm. Kasi sa court, Mm. if you accuse, make sure that you are clean. Oo. Yun. Ah, Yun sa court. Kaya nagtatago sila dahil hindi pa tapos yung ano. Mm. Kailangan. Pero ano siya? Kasi hindi, although ano siya, mag-asawa pa din sila kahit na may iba na siyang iba. May iba na, mag-asawa pa din sila. Kaya kailangan ng annulment or divorce. Alam niya yung Pero, ano, kailangan niya magtago. fiscal siya. O the Kasi- process pa kasi. Kailangan niya magtago. Kasi, pwede siyang habulin. Mm. Kaya lang, yung maghahabol, kailangan mag-appear na malinis. May iba na din. So, paano siya maghahabol? So, wala na makakahabol. Pero in the eyes of Hashem, pwede na talaga. Sa lupa. Hindi na. siya makakahabol. Pero ngayon, ang inaano ng mga tao ngayon, yung ano sa lupa eh. No? Siyempre. Balawat sa lupa ba? Ang loob ng lantay is Kasi, Ang loob dala ng Is- hindi naman lahat nila. na may alam sa tura. valid Ayun kasi na. yan siya because of the ear. Hmm. Because of the inheritance. Kanya nga, mahirap. Pero, Kasi, pag hindi lang natin pag-usapan ang batas sa lupa, ang iba kasing paniniwala tayo pinaghalo. Sinasabi nila na ang batas sa lupa is kagustuhan ni Hashem. Tapos na ng langit. Gustuhan ng langit. Paano yung paggawa niya ng hindi maganda? Kagustuhan din yun ng langit. di pwede. So, hindi yan siya. Batas ng lupa, batas ng lupa. okay, Batas ng langit, batas ng langit. Magkaiba yan siya. Kung saan mo gustong mag-apply ka, then doon ka, pwede. Kaya nga eh. Although, you have an obligation to the law of the land. Pero in the eyes of Hashem, Kasi ang tao, Wala kang ano. iba-iba yung paniniwala. Kanya magulo. Hindi mo mailalagay sa Kasi isip bilang mo. mamamayan, may alam ka talaga. Oo. Panagutan ka sa batas ng lupa. meron, hindi nawawala yan. Lalo na pag may reklamo. Kaya, Yung, Pero pag wala reklamo, wala yan. sa mga ibang reliyon, tanong mo sa kanila kung ano ang Hindi talaga pwede yan. Hindi nila alam. Mm. Diba? Hindi, kasi ang sinusunod nila batas ng lupa. Oh, Kasi yun sabi nila, kapag kagustuhan ng lupa, allowed sa lupa, allowed din sa langit. Paano nagiging allowed? Yun ang hindi nila alam. tao lang gumagawa kaya sa nga tayo nag-ano ngayon. Kaya nga natin pinag-aralan ng Torah. Ang desisyon ng tao is part yun sa pre-choice niya. Walang pakialam ang Hashem dyan. Pag gumawa ka ng mali sa gusto ni Hashem, then you are punished by Hashem. Kasi, Pero kung nagkamali ka, hindi sa batas ni Hashem, sa batas ng lupa, pananagutan mo yun sa lupa, hindi sa batas ni Hashem. yun ang mahirap. So hopefully no, kung ano yung kasi yan sa Messianic, napaka-stricto kasi niyan, di ba? Tinatanggal nga nila yung walang kasal. O ganun sila ka-perfect. May mga bisyo. Kahit dati, yung magsigarilyo, magsusugal. Tinatanggal. Ewan ko lang ngayon kasi matagal na ako. Yung gawain ng mga Katoliko, ginagawa rin nila minsan. Yung iba, Kasi wala, iba yung pananaw nila baka sa ng pagsusugal, pag-iinom, yung malapas ka sa araw ng Sabado, ginagawa rin So, nila wala yan. pa yung pangutana, no? wala. Diba? Bawal yan. Pero ang mga country aki, lahi government law, lahi Lahi-lahi. Israel. Pilipinas, only in the Philippines lang po yan. Yun. Sa ibang bansa Dahil tayo, po nila. hindi big deal sa kanila yan. As long as you divorce, as long as you are separated, hindi ano yun sa kanila. sa US. Basta kuan Masyado tayong emotional. Iba ang Pilipinas. Masyado tayong family Pag oriented. luwag kayo ang kwan sa Pilipinas tayo. Masyado tayong conservative. Although conservative is good. Pero matalino- sometimes, Matalino ang Pilipino. Diba? Matalino ang Pilipino. marunong maghanap ng butas. Oo, diba? Okay? So, each of the six, kada isa dun sa six, is forbidden relation that have capital sins. So, when we say capital sins, sa Jewish, ang capital sins is actually stoning.
Sentence death pa din. penalty. Sentence. Pero stoning. Ang capital sin sa Noahide, capital sin is death pa din. Kaya lang, pili ka, it's either beheading, it's either suffocating, it's either by the sword, itarak yung Dito. ano dito, or it's either by hanging. Yung apat na yan, nasa Noahide capital sin, capital punishment na yan, that is less punishment doon sa capital sin ng Jewish. Kasi ang capital sin, ang bayad sa kanila, kapag kahinos talaga, capital sin talaga, ang highest form of punishment is stoning. Death pa din. Sa Noahide, death pa din. Death penalty. Parehas Death lang. Pero penalty. paparaan lang, pangmaraan ng... Oh, yung pamamaraan lang. Kasi hinos kasi ang stoning. Kaysa doon sa tarak. Yung tarak dito by the sword, isang beses lang yan eh. Siya lang. Nice. Isa lang. Stoning, sacrifice, no? Oh, yung beheading, isang beses lang. By hanging, isang beses lang. Suffocating, isang beses lang yan. Beses lang. Oh. So, ang stoning, napakahinos. Kasi ipapahiya ka talaga kahit patay ka. Oh. So, paano ba ang proseso ng stoning tayo? Pag-usapan muna natin ha, para mas maintindihan natin yung sa Jewish. Okay, so, ang stoning po, halimbawa ako nagkasala. Ang tanong, sino ang witness? Sa Jewish, kailangan 2 or 3. Sa Noahide, isa lang ang witness sa kailangan na knowledgeable talaga sa Torah. Pero pag hindi knowledgeable sa Torah, kailangan 3. Pero pag knowledgeable gani sa Torah ang witness sa Noahide, isa lang ang witness kailangan. Pero pag walang alam sa Torah, kailangan 3. Sa Jewish, kailangan talaga 3. Okay. Halimbawa, nagkasala ako, heinous crime, death penalty by stoning. Kayong 3 ang pwedeng magsumbong sa akin na matatawag nating ano talaga ako, ma-judge talaga ako sa court. Witness. Diba? Witness, 3 kayo. Oh. Ngayon, dahil kayo ang 3, isasama nyo ako dun sa mataas na lugar. Ikaw. Building, pangpang, kahit na ano na mataas. Oh. Or ipaakyat ba sa kahoy or anong kuwan para mapunta ako dun sa taas. Sa bundok. Oh, kayong 3, Labay. itutulak nyo ako. Kaya tulak. Kasi kayo yung witness eh. Kaya mahirap maging witness. Tama. Kasi kayo yung witness. So kayo magtulak. Pero yung pagtulak ninyo is hindi kasalanan yun. Mitzvah yun. Mitzvah yun sa Jewish ha. Pinag-uusapan natin. Yung ginawa ninyong 3 is mitzvah yun. Hindi yun dahil witness lang kayo, tutulak nyo na ako. Hindi yun. Mitzvah ninyo yun na itulak ako. Kung hindi nyo ako itulak, kasalanan ninyo yung 3. Witness kayo tapos hindi nyo pala kayang gawin yung mitzvah. So kayo pa nagkasala kay Hashem. Kung hindi nyo ako itulak. Ano ba yun? So kailangan itulak nyo ako para makagawa kayo ng mitzvah. So ibig sabihin, may reward kayo kay Hashem. Hindi lang basta permission, may reward ka kasi nakagawa ka ng isang malaking mitzvah. So pag sa Jewish, pag halimbawa, Jewish kayo, Jewish ako, nakita nyo may kasalanan ako, itulak nyo talaga ako dun sa pangpang. Proud pa kayo na kayong nagtulak. Pero nakakakonsensya as a human. No, being tao, dahil tao tayo, Parang pumatay ka na. parang andun yung guilt. No, di ba? So, hindi madali maging witness sa Jewish. Oh, kasi Ngayon, sa kaso kung walang witness hindi yan titindig walang sa kaso court. yan. Walang kaso yan. Kanya, Kailangan mahirap talaga. maging witness. Mahirap. Sa Jewish, mahirap maging witness. So, pagtulak ng Jewish niyan, titingnan bababa kayong 3. Kailangan siguruhin nyo pa na patay ako. Anong sign na patay ako? My heart stop beating. As long as andun yung convulsion, yung galaw-galaw, hindi pa tapos ang punishment. Bitis. Pag gumalaw pa yung kahit dulo lang ng kamay ko, may mitzvah na naman kayong 3. Kailangan nyo ako bagsakan ng bato. Hindi pwede ibang tao gumawa niyan. Kayong 3 talaga witness. Mitzvah yan. Oo. May utos kayo. Pag hindi nyo ginawa yan, kasalanan nyo sa harap ni Hashem. Ganun kahinos yan. Mabito. Oh. So, ay, galaw-galaw pa ang paa. Oh, kuha kayong bato. Another mitzvah. Puga. Paano tayo kung gumalaw ulit yung kabilang daliri? Dahil matagal talaga namatay. Matubato nga yung bumaril. Oo. Di ba? 300 bala. Buhay pa hanggang ngayon. Oh. So, hindi talaga imposible na pwedeng mabuhay. Hinulog na, nabagsakan na ng bato, buhay pa din. Parang ultimano. Wala pa na intimano.
So, pag may gumalaw na kahit kunti, kayong tatlo, alis na kayo. Ang obligado naman na mimitzvah is yung mga audience. May obligasyon sila ngayon. May mitzvah sila na kailangan sundin. Pag hindi nila ginawa yan, magkakasala sila kay Hashem. Ang audience naman ngayon ang magbato. Bato hanggang sa mamatay yung may punishment na stoning. Di, syempre patay. Kadami kaya ng tao tay. Doon sa tao na yon. Egong ulo. Pag tinamaan yan sa dami ng bato, patay ka talaga dyan. Oo naman. So ngayon, patay na. Oo. Hindi pa yan nagtatapos. Kailangan kang ibitay sa harap ng tao. Ihang. Sa public. Sa public hanggang maghapon. Ganun ang story. Ang pagtulak at saka yung paghagis ng bato sa iyo, sisimulan yan araw. Pag namatay ka, doon sa gagawin ng mga tao sa iyo, stoning, ihahang ka hanggang hapon. Pag hapon yan, tatanggalin ka, ililibing ka. Kumakita siya sa Yun ang sinasabing stoning. Stoning. Yun ang highest punishment ng Jewish. capital sin. Ngayon sa Noahide, kasi hindi naman tayo pwede doon, kasi wala naman tayo, hindi naman tayo Jewish. Ang sa atin is actually hanging, Leading. decapitation, yung hanging, Spokit. o suffocate, beheading, Sword. o at saka death by sword. Yun ang capital punishment sa Noahide. Ngayon, wala mang court of Noahide kasi hindi naman pwede i-judge yan sa court ng lupa. Kasi pinag-uusapan dyan batas ni Hashem. Hindi pwede dyan batas ng lupa mag-judge. Para bagang hindi ka na mahihirapan. Oh. So, ang mag-judge niyan is ang court, Jewish court or ang Noahide court. Ngayon, kung makaligtas ka kasi walang witness, sino magpapanis? Jewish and Noahide. Pag walang witness, walang kaso. Pero hindi ibig sabihin, absuelto ka. Oo. Kasi andyan ang Hashem. Yun. Paano kayo papanish? Papanisan ka ni Sa period. Hashem by the court of heaven. Death. Kaya magkakaroon ka ng maraming Suffering. suffering para mabayaran mo yun. Kasi yung sa court, yun ang bayad mo eh. Pag nabatay ka doon, pag nagawa yung ano yun, is hindi ka na papanisan doon. Kaya kanina, bayad ka na eh. Panis dito sa lupa, panis pa doon sa taas, double jeopardy. Hindi pwede, double yan. Diretso. Diretso na. Yung cabinet diretso. Oh, pwede ka ma-reincarnate. Pwede ka, kasi katawang tao lang naman yung namatay. Ang soul always have a chance. Always have a chance. As long as you are not karit. As long as hindi ka nakarit. Hindi ka totally talaga na ano ni Hashem, pinatay pati yung soul, then you have a chance. Kaya hindi talaga tayo pwede magmalaki doon sa doon sa ibang tao. Katolik ka, wala ka na pag-asa. Hindi pwede yan tayo. Kasi as long as buhay ang tao, may pag-asa yan. Oo. Meron lang siyang wrong belief. It's either idolatry or wrong belief. Yung sa mga Messianic naman, Maling paniniwala. dalawa po yan eh. Ang problema sa Messianic, dalawa yan eh. May wrong belief na sila, may idolatry pa sila. Bakit wrong belief? Wala namang Yahshua eh. Wala namang anak si Hashem. Kailan man nagkaanak ng Hashem? That is idea of the Christian. Idea ng Greek mythology yan. Na ang father may anak. That is the idea of Theos. Wrong belief. Idolatry pa dyan. Wrong belief kasi may mali silang paniniwala. Idolatry pa yun. Kasi pinalitan lang nila yung pangalan eh. Yung sinambat pa din nila, ibang God pa din. So, if you worship other gods means you do idolatry. Buti ko sana kung totoong God. Pwede kang magkaroon ng wrong belief kahit na totoong God. Halimbawa, Noahide ka. You are subject to 7 laws. Pero andun, mas gusto mo magsabat. That is wrong belief. Pero, kanya mga liga idolatry. May tanong si Jason at Napaaga ang live. lecture, Baruch Hashem. Actually, sinadya ko po talaga to na maaga, kasi ayoko ngang ma-istorbo financially yung mga taong pupuntahan ko. Kasi kung pupunta ako doon tapos maaga pa, obligado sila po na magbigay ng accommodation. Buti sana kung sa bahay lang nila. Prepare ba? Ang kaso hindi. Tested ko yung lugar na yan na talaga, kagastos talaga. Ayoko ng ganun. So, pinipili ko magbiyahe ng gabi. Una-una, ang rason ko masarap matulog sa bus. Oo. Parang dinuduyan lang ko. Parang dinuduyan Naman na lang. yun.
Bahay, hindi ako masyado Hindi, makatulog sa bahay. saan ka pupunta ngayon pagkatapos nito? Pakagayan pa ako tayo. Cagayan. So, yun nga no, maaga kasi pagkatapos ng hapunan or pwede na ako mag-out para maiwasan ko yung ano. Kasi kung bukas na ako pupunta doon, sigurado mag-accommodate talaga sila. Nakuha ninyo? Oo. Nakuha ninyo? Ganun din. Accommodate nila, hindi man din ako makatulog. Pipiliin kong matulog sa bus. Kaya sa hotel. Okay, sa hotel, di ba ako makatulog? Kahit sa hotel. 3 oras, masaya na ako dyan. Pero sa bus, 8 oras biyahe, 8 oras din ang tulog. Kaya na nakaganda. Kasi wala kang iniisip na... Iba, napapagod kasi yung mata ko kakatingin May sa... tatawag sa'yo, gano'n. Wala. Yung isip mo ba? Samantalang kung nasa hotel, nasa bahay, Bisaya. hindi natin maiwasan na maraming ano. Yun. Kanya, Daniel Monroyo, paano daw yung Isaiah ano ba sabi ng Isaiah? Bayan siguro sa anak. Sa anak. So, ipakikot nga, brother, kung ano sa Isaiah kasi napakaraming ano sinabi ni Isaiah. Broad kasi. Anong verse? Ano sa? Saan banda sa Isaiah? Saan banda sa Isaiah? Sa Isaiah 53 yan. Isaiah 53, Isaiah 9:6, Isaiah 7:14. Napakadami niyan. Mama na ilang kung kaya sa sayani. Ito Isaiah lagi nga. Katabitang kumpang. May anak lagi. Okay, sa ano para hindi mahirap kasi na tayo lang yung magbigay ng verse. Buti yung silang magbigay ng verse. Yung nagtanong talaga. Magtanong ba na Sagot pag ng tama. sinabing paano yung sinabi sa Isaiah, cite a verse talaga. sino ba yun? Saan din ang problema? Kasama din natin. Kasama din natin. Okay lang yan, magtanong ng ganyan. Okay lang yan. Okay. Anyway, hindi lang niya tanong yan eh. Tanong din niya ng mga kapatiran natin doon sa doon sa Balingasag. Okay, which is sasagutin ko na lang ngayon. No? In fact, dito naman ako pakibukas nga, brother. Pakibukas na Isaiah 53, Bisaya. Isaiah 53. English. Para maintindihan ng mga Tagalog. Kabad? Ay, di kahit nasa Christian. Para ano? Sa Isaiah lang. Isaiah 53. Saan ako? May verse? by verse. Verse 1, verse 2, verse 3. Basahin isa-isa. Sana. Okay. Ay, tackle ko na ngayon yung Isaiah 53 kasi ito yung tanong ng taga-Balingasag na hindi ko nasagot kahapon kasi nga birthday ni Jima. Tapos busy masyado. So sabi ko sa kanila, mamaya na lang pagpunta ko dyan, na may nagtanong na din, sagutin ko na. Baka ito din yung tanong nila. Okay, Isaiah 53. Okay, basahin mo. Isaiah 53, verse 1. Who would have believed our report? Who had believed our report? Sino may sabi niyan? Who would believe our report? Bakit our? Hindi ba sa Isaiah may sabi niyan? Hindi ba si Isaiah o ibang tao ang may sabi niyan? So, makikita mo yan kung babasahin mo ang buong Isaiah 52. Makikita mo ang Isaiah 52 is ang nagtatanong diyan is ang Babylonia. So, sabi niya, who has believed our report? Ano daw yung sasabihin niya sa Isaiah 53? Report. Hindi po punish. Hindi po yan prophecy. Kasi ang prophecy po hindi report. So, ibig sabihin, report, balita. Ano daw ang balita, brother? Tuloy mo sa verse 2. And he came up like a sapling before it, and like a root from dry ground. He had neither form nor comeliness, and we saw him that he had no appearance. Now shall we desire him? Tinguhaon ba natin siya? Gugustuhin ba natin siya na wala siyang dignidad, wala siyang parang ganun. Hindi kasi letra por letra yung pagkakaintindi. Since this is a prophecy time, so ibig sabihin, hindi yan siya letter by letter. Prophecy yan eh. So kung prophecy yan, hindi po natin pwede interpret according to what it is said. Hindi natin pwede interpret yan kung paano siya sinabi.
Okay? So, tuloy lang ni. Ano ang sinabi? Verse 3. Mm-mm. Despised and rejected by men. Despise? With ed, hindi. Ididi. With ed. Despise, among-amungan, or ano ba sa Tagalog yan? Ano ba daw sa Tagalog ni? Mahirap mag-ano sa Tagalog eh. Ang despise. Amungan. Kinukot siya? Ayun na. Despise, Tagalog. Kinamuhian. 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 Nung sinabing kinamuhian, tapos ng kamuhian, wala pa. Kinutya mo. Kinutya. 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 So, nung kinutya siya, tapos, yung word na kinutya, tapos na yan, hindi pa. Tapos na. Tapos na. O, paano naging prophecy yan? Kaya nga naging report kasi hindi yan prophecy. Nakuha nyo? Kinutya, ibig sabihin, tapos ng kinutya. So, paano naging prophecy yan? Ang prophecy, something in the future. Tapos ng kinutya, saan ang prophecy dyan? So, ibig sabihin, may report siya na may taong kinukutya na binabalita nila, na nire-report nila. Sino ang nag-report? Sino nagsasabi? Babylonia. Sinong kinukutya? Yun ang tanong. Patuloy. Mamaya na yun kung sino. Rejected by man, a man of pains and Rejected by men. men. Tagalog. Men. Inayawan. Inayawan. Tapos ng ayawan? Hindi pa. Tapos na. Tapos na. O saan ang prophecy dyan? Inayawan So, hindi yan pwede i-claim na si Jesus yan. Kasi si Jesus, wala pa sa panahon ni Isaiah. Di ba tayo? Sa panahon ng Babylonia, wala pa si Jesus. So, pwede bang ayawan ang hindi pa pinanganak? Ipanganak muna, tapos magpapakilala bago ayawan. Inayawan na, hindi pa pinanganak. So, ibig sabihin, hindi yung pinanganak ang inayawan. Logic ba? Logic. Padawlay ni. Okay. Verse 4. Verse 4. Indeed, he bore our illnesses and our pains. He carried them. Okay. Ano sa Tagalog daw? Sa Tagalog, sa Tagalog. Tagalog? Okay, translate. Dala niya yung mga illnesses and pain. He carried them. Sige, sa Tagalog daw. Sa Bisaya, madali lang kasi yan. Yung verse talaga Tagalog. Tagalog, no? Ang Tagalog best eh. Tagalog mo nito. Tagalog. Kita natin na hindi pwede kay Jesus yan kasi puro past tense yan. Ang buhay ni Jesus, future pa. So, kung si Jesus yan, dapat future pagkasabi, puro past tense. Kaya sinabing report kasi balita na. Tapos na. He was despised. Kinukutya siya. So, ibig sabihin, tapos na kutyain. Sige, basahin sa Tagalog niya. Verse 3. Simulan sa verse 3. Verse 3. Isaiah 53, verse 3. Hinamak siya Okay, hinamak. mga tao. Okay, hinamak ng mga tao. Tapos nang hamakin, wala pa. Tapos na. Tapos na. Kaya nga report, hindi prophecy. Hinamak. Di ba magre-report ka ba tayo nang hindi pa nangyari? Oo, siyempre. Di ba? So magre-report ka, ibig sabihin tapos na nangyari. Kaya hinamak. So kung prophecy yan, report niya prophecy, din sana hahamakin. Ang problema ka hinamak, tapos lang hinamak. Hinamak na. Hinamak siya ng tao. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Nagdanas, tapos nang dinanas o hindi pa? Tapos na. Nagdanas, ibig sabihin tapos na. So hindi pwede maklaim ni Jesus kasi una ang panahon ni Isaiah before Jesus. Tuloy mo na. Wala man lang pumansin sa kanya. Walang pumansin. Tapos na siyang hinidma. Di ba? Denma, hindi pinansin. Hindi pinansin, wala man lang pumansin. Ibig sabihin tapos na. Tapos na. Kasi hindi na siya pinansin. Sana pagkakasabi, hindi siya papansinin. Ganun sana pagkasabi kung future yan, kung prophecy. Hindi pa tapos pagpapansinin. Pero At siya ay hindi papansinin. Ganun sana pagkasabi. Ang problema pagkasabi is, wala man lang isang pumansin. So, ibig sabihin, tapos na. So, paano naging prophecy yan? tama. Binaliwala natin siya na para Binaliwala. Ibig sabihin, tapos nang baliwalain. Di ba? Paka simple.
Yung inistorya lang daw, masabtan. Sabtan mismo. Ginawa- Sa one pa lang, who hath believed our report? Hindi yan prophecy. That is report. Sumbong yan ng isang nakakitang hari. Mo yun. Makita mo yan dyan sa 52 na Babylonia ang nagsasalita dyan. 52, 12, and 13. Tapos continue yan sa chapter 53, verse 1. Continue na yan siya. So, tuloy, Ake. Hindi siya prophecy, kaya nangyari na. Nangyari na. Sige, Ake. So, verse 4. Pinawali-wala naman. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Tunay nang inalis niya. Ibig sabihin, tapos nang inalis. Inalis na eh. Kasama pa yung nagsalita. Inalis niya. Paano maging future sa kanila nangyari yan? Tanggal na ba? Wala pa si Jesus. Mo yun. Daniel Monroyo again, sabi ng mga Messianic, mayroon daw anak na babalik. Christian, may sabi niyan, hindi si Isaiah. New Testament may sabi niyan, hindi si Isaiah. So, wag silang mag-cite sa Isaiah. Pag ginamit nila, yung verse nila na mayroong babalik. Paano babalik? Itapos na yung ginamit nila na verse. Sabi nga nila eh. Isa na future kasi babalik. Di, ibig sabihin, future pa ang sasabihin ni Isaiah. Ang problema, tapos na yung sinabi ni Isaiah sa panahon nila. Nagbabalita na lang yung mga nation. Siguro naawa doon sa nakita nila kung sino man yung taong yan. Sasagutin natin yan kung sino yung taong yan. Pero sabi nila, dumating na daw eh. Dumating na. Pero panahon pa ni Isaiah sinabi yan. Wala pa si Jesus. So kung sasabihin yan ngayon sa atin, pwede yan. Pwede yan siya nasagot. Tapos naman ang Isaiah. Ang problema hindi sa atin sinabi yan. Panahon pa ni Isaiah. Wala pa naman si Jesus sa panahon ni Isaiah. Wala pa si Yahshua. So hindi maklaim yan ni Isaiah 53 kasi nauna ang panahon ni Isaiah kaysa panahon ni Jesus. Kahit ano sabi natin Yahshua, si Jesus talaga yan kasi wala silang pagkakaiba. Yahshua was only started by the member of Church of God in 1930. 1930 lang talaga nagsimula. Kinuha nilang Biblia ng Christian, pinalitan ng pangalan, kaya nagkaroon ng Yahshua. Using the verse, Matthew 1:21, ang ipapanganak is magliligtas in Hebrew, swa. Using the verse, Psalm 68:4, ano ang sabi? It's told him with the name Yah plus magliligtas, Yahshua. Ayun, nag-invento ng pangalan tayo, dinugtong-dugtong yung mga verse. Mahilig pa naman sila saan mabasa. Pero yung sinisambad lang, wala naman nila na mabasa. Pero nung ipinanganak, hindi Yahshua. Kasi there is only one Yahshua in the history. And that is the son of Nun. Anak ni Nun. So there is no Yahshua in the history, in the entire history, Jewish and Greeks and Latin or in English na nangyari na Yahshua ang pangalan. That is actually in Greek, Isos. When is that time? That is before 300 Common Era. Ang Hebrew na Yahshua nga ano? Wala, because the original Hebrew, sabi nila na original Hebrew actually is not correct, it's not true. Yung sinasabi nilang Berit Kadasha. Sabi doon sa Berit Kadasha, buti kung sila lang sana ang marunong mag-Hebrew, pwede sila makalusot. Paano tayo? Marunong din naman tayo mag-Hebrew. Sabi doon sa nila sa Berit Kadasha, yayawon neetkim yawan lelason hibrit. From the word of the Greeks, yawan Greeks, lelason to the tongue of Hebrew. Ibig sabihin, from Greek to Hebrew. So, ibig sabihin niyang, sinasabi nila na tunay daw at original na New Testament Hebrew, actually hindi po yan totoo. Kasi yung Hebrew na yan is translated lang from the Greek Bible. Kaya nga meron dun sa verse na sa John, sa Berit Kadasha andun, may Kristo. Paano nahaluan niya ng Kristo? Greek naman yan. May Brit Kadasha kayo. So, saan galing yan? Saan ang source niyan? Saan yung kinuha yan? Kinuha sa Christian. Kinuha actually, ang may dala niyan, dulos. Ang una nakabili niyan is yung father ko, isang karton, maraming binili. Tapos tapos nung bumalik ang dulos dito na
Doulos meaning barko yan siya na bookstore. Tapos dumadaan yan siya sa mga nation. Meron yan nung araw. Tapos doon nila nabili, doon ang papa ko nabili ang ano. At yan din ang ginamit naming reference nung araw para ipatuto ang word na Yeshua. In fact, hindi Yeshua nakalagay doon. Yeshua. Yeah. Oh, Yeshua. Yeshua sa spelling nila, Yod-Hi, Vav, Shen, Ayen. So, 5 letter. Pero yung nasa Brit Kadasha is 4 lang. Oh, ano yung 4? Yeshua, Yod, Shen, Vav, at Ayin. Yun lang, 4 lang. So, mali yung Yeshua na sinasabi nila na 5 kaletra. Kasi hindi yan nakalagay sa Brit Kadasha. Ang nakalagay sa Brit Kadasha is 4 lang letra. At ang pagkakabasa ng 4 na letra is hindi Yeshua, kundi Yeshua. Yeshua. Oh. Ang problema, maraming Yeshua dun sa Israel, kaya lang nagtutulungan sila ng Christian para bigyan ng salvation daw ang mga Diyos. So, Yeshua and Christian in Israel were actually combined. So, ibig sabihin, tanggap nilang isa't isa na pareho sila. Kaya lang yung Messianic dito ayaw tanggapin na si Jesus at Yeshua hindi ay isa. Hindi nila matanggap yan. Ganyan, kung hindi isa, ano ang kaibahan ng history ni Yeshua sa history ni Jesus? From pagkaanak, from Matthew to Revelation, ano ang kaibahan? Pangalan. Pangalan lang. Kailan na nagkaroon ng pangalan na Yeshua dyan, na English, na letter? That is only 1970 in the Bethel edition of the Holy Bible. Yun namang sa Holy Name, that is actually 1963. So doon pa lang nagkaroon ng Yeshua na libro. Dahil ginawa ng mga Amerikano, nila Mayer, nagawa silang sariling libro nila ba na English, na ang pangalan Yeshua na. Which is, akala nila is ang Yeshua sa Hebrew is 5 letra. Yod-Hi, Waw, Shen, Ayen. 5 letra. Hindi mo naman mabasa na Yeshua yan. Yung 5 letra, ang basa dyan, Yehoshua. Hindi Yeshua. So, naloko talaga yung mga Messianic. Claim nila, Yeshua daw, 5 letra. Paano maging letra yung Yeshua? Paano yung He? Yung Bab doon. Ang Ya, Yod, tsaka He. May Bab man, may Waw man. Saan nila nilagay? Diretso na sila dun sa Swa, Yashua. Sa to ba, ginawa nilang silent? Hindi naman pwede silent yan kasi nasa gitna. That is pronounceable. It can only be silent if the letter He is in the end of the syllable. Yun ang problema kasi kulang pa sila sa Hebrew, kulang pa sa grammatical order, kulang. Nakabasa lang ng konti, kala nila tama na. Doon sila nagkamali. Kasi book namin yan. Kaya hindi ako maluloko dyan. Galing ko dyan. Amin yan, nung araw. Kung ano tuturo sa kanila, yun din. Ng mga elders. Elder, natutulo ng konting Tatay Hebrew. kong founder dyan. Tatay kong Yung count nila na 6, father ko nag-invento niyan. Di ba? Sa father ko yung nagsimula. Kaya lumakas yung Messianic na ipalusot nila na Jesus is actually 666. Wherein sa Torah naman, hindi naman masama ang 666. Sabi daw nila, number of beasts. Sa kanila yun. Nag-uusap tayo patungkol sa true God. Which is, ang may true God is ang Jewish. Di naman paniniwala ng Jewish yung nasa New Testament. Paniniwala ng Roma yan. Kaya nga yan ang dala ng mga Kastila dito tayo, di ba? Kaya dala yan ng mga Kastila dito. Kasi paniniwala nila yan, paniniwala ng Roma yan na galing doon sa mga Greeks. Hindi yan sa Israel na paniniwala. Tapos pinalitan nila ng pangalan. Kaya ang tanong ko, ano ang kaibahan from Matthew to Revelation kay Jesus doon sa Yeshua nila? Mula pagpanganak hanggang sa pagkamatay. Anong kaibahan? Wala. So, ibig sabihin, may isa talaga may-ari niyan. It's either Jesus or Yeshua. Jesus, originally from Greek, Isos. Isos. Naging Jesus, nung naging Latinized, nagkaroon na ng Latinized English, kaya nagkaroon ng Jesus. Kailan nagsimula ang Jesus, ang letter J? That is 18th century. Ngayon, bago lang. So, that is originally Isos.
Ang Yeshua, kailan nagsimula? That is 1930. That is invented by Clarence Dodd and the group of mayor and other member of the Church of God. Kasi naghiwalay kasi ang Church of God nung araw kasi ang Church of God is walang festival. Itong mga sila Clarence Dodd, yung iba nag-ano ng festival. So tiniwalag sila. So nung tiniwalag sila, is gumawa sila ng sariling doktrina. Sabi nila, bakit naging Jesus yung pangalan ng Hudiyo naman yun? Walang letter J sa Hudiyo. Doon sila mali. Kapunta kaya tayo na eh. Oh. May letter J ba doon sa Israel? Jerusalem Hotel. Doon kami umakyat tayo, doon kami nakaano. Meron man lagi letter J, accepted man lagi nila. So hindi masama na magkaroon ng pangalan ng letter J doon sa Israel. Kagaya dito sa Pilipinas, walang letter J sa alpabito ng Pilipino tayo. Pero adapted natin ang letter J. Ginagamit natin. Kaya nga may pangalan tayo ng mga Pilipino na Jesus. Kasi accepted siya. Nandiyan man sa alphabetical na di ba? So yung sabi ng mga Messianic, Daniel Monroyo, that is actually a Christian idea. That is not a Jewish idea. Kaya kung gusto mo maging Christian, paniwalaan mo yung dala ng mga Kastila dito. Kung totoo talagang dala ng Kastila ang dapat paniwalaan, then dapat ang tawagin Jesus or Isos, hindi Yeshua. Kasi ang Yeshua, that is only an invention during 1930. Nasa history yan. Magbasa kasi ng mga history yung Messianic. Na ang Messianic was actually started by the rebellion from the Church of God. 1930. Umiwalay sila. Nagkaroon sila ng sarili doktrina, pangalan nila ng anak, kasi walang letter J sa Hebrew. Gumawa sila ng pangalan. Pinagdugtong ang Psalm 68:4, extol him with the name Yah. Mateo 1:21 is Swa, tagapagligtas siya sa Hebrew, magliligtas, Swa, dinugtong Yah tsaka Swa, ayun, naging Yahshua. At tingnan mo sa mga patutuo nila, di ba yan ang mga verse na gamit nila? Pagumpay nila ba? Sila rin gagawa na ano? Sila ra, yung mga nauna lang. Gaya ng yung lumusot na pangalan na Yosa, tsaka Yo. Ang anak daw Yosa. Yo. O sino nag-utro niyan? Malita. Davao. Ngayon, may naniwala na talaga na Yosa, tsaka Yo. Pero nung araw wala yan. Ang pinaniwalaan nila, Yeshua. Nakakita lang sila ng Yo doon sa encyclopedia na ang tatlong letra Yud, He, Vav is babasahin Yo. Tapos, ang Swa, pwede basahin Sa. Yo plus Sa. Yosa. Nag-invento sila ng pangalan. Hanggang ngayon, dala ng mga tao. Ibang version na bito. Kaya tijian po sa uno. Dahil po nila Yasha. Yasha. That is version by version. According to the... kung ano yung nabasa nila. Pinagdugtong. That is invention. So, pag naniwala ka talaga dyan, wala. Bayabas talaga resulta mo. So, walang connection yan sa Israel. Kasi walang Yeshua. Kami nakapunta kaya doon. Ni isa talaga, walang naniwala doon kay Yeshua. Maliban na lang sa mga Messianic na nakapunta doon na may dalang Yeshua. O sinong unang Messianic nakapunta doon na nagpropagate ng Yeshua doon? Si Esposito. Pero hindi yan sila Jewish. Pero pinaniwala nila mga Messianic na mga Jewish yan. Namakak ng mga elder, anak. Nagsinungaling yung mga elder. Sino yung bisita ninyo? Ay, Jewish yan, Jewish. Nung tinanong, hindi naman pala Jewish, Americans. Ang mga tao naman naniwala. Amen, hallelujah. Aloko na. Kawawa yung mga ano. So kung gusto nyo mabuhay dun sa kalokohan, hindi, dyan kayo. Patuloy kayo dyan. Wala kaming pakialam dyan. Okay? Ang sa amin is kung ano talaga yung totoo. Yung naging dahilan bakit naging righteous yung mga unang tao tayo na hindi pa naibigay ang Torah. Kasi hindi naman talaga din natin ma-deny na before Sinai, may mga naging righteous. So yung dahilan bakit sila naging righteous, yun ang mga Noahide law. Yun ang Noahide. So ibig sabihin ko, na-righteous sila nung araw tayo, walang rason na hindi tayo ma-righteous ngayon. Tayo? Naibigay naman ang Torah sa Sinai. Yes, naibigay. Pero sino binigyan? Israel. So, nung panahon na andyan ang Israel,
meron pa bang Noahide na nag-exist na still considered as righteous even the time of the Torah? Meron. One proof is Job. Nabubuhay. Andiyan na naibigay na ang Torah. Pero si Job, naging righteous, hindi dahil doon sa binigay sa Mount Sinai, kundi dahil doon sa pinaniwalaan niya nung araw. Di ba, naalala natin si Job is hindi yan siya Jewish. Although sinabi ng mga rabbis that he became Jewish because he married Dinah. Kasi naging asawa ni Job si Dinah at na-convert si Dinah doon sa pagiging Jewish ni Dinah. Yes, that is true. Pero before na asawa niya si Dinah is dati nang righteous. Nasubukan na nga kasi righteous. Sabi na siya, kay Satanas, subukan mo, huwag mo lang patayin. Grabe pa. Grabe yung And that is the time Moshe after the giving of the Torah at Sinai. righteous. Hindi siya nakuha. So, ebidensya na kahit nandyan ang Torah tay, may mga righteous pa din na nag-i-exist. Hanggang ngayon yan tay. Hanggang ngayon yan. Meron nag-i-exist. During the time of the temple, merong mga iilan na bumibisita doon sa templo na naniniwala kay Hashem and they are not Jewish. So, katulad tayo ng mga tao na yon na bumibisita paminsan-minsan doon sa temple na hindi Jewish pero naniniwala na ang God is only one. Tayo yon. Baruch Hashem. So hopefully na kuha po natin ha. So sana ganit tayo if Kinsa man tong kuya, tong sa Isaya, kinsa man tong ipasabot ato. okay, very good. Binalik mo. May babasahin ka pa ba? Di ba ano man, idugtong muna natin yung kinik ha. Pagkatapos ng verse 4. Verse 4. Verse 5. Ngunit dahil sa ating kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Okay, sino yan? Is it Jesus or Yeshua? Si Jesus. Sabi ng mga Christian that is Jesus. How can he be Jesus? Nung sinabi niya, puro tapos lahat. Basahin mo nga ulit. Ngunit dahil sa ating kasalanan, Dahil sa ating kasalanan, may kaya sabi, siya nasugatan. Nasugatan, tapos nasugatan, wala pa. Tapos na. Tapos na. Nasugatan Siya eh. ay Hindi binugbog. future. Siya ay binugbog Tapos nang nabugbog. dahil sa ating kasamaan. Siya ay binugbog. Tapos daw sa ating kasalanan. Paano siya masasali doon sa kasalanan ng iba? Hindi pa naman siya pinanganak. Ano pa daw ulit? Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya. Ang tanong, sino yan? That is Israel. Israel, di ba? Panahon ng Babylonia, pinahirapan nila yung Israel. Binugbog, pinalo, lahat ng klaseng pahirap binigay doon. Kaya binabalita, may naawa. Sino bang maniniwala sa mga balita na sasabihin namin? Kaya nga, verse 1, di ba? Balita. Kasi mission ang nagtira. Ngunit dahil sa ating kasalanan. No? Di ba? So, hindi future, hindi yan prophecy. That is news. Tapos na. Tapos na yan lahat. Nangyayari na. Nangyari na. Sino yung sinasabi nila na kaawa-awa? That is Israel. Mabasa mo yan doon sa bandang 8 na 9. 8, verse 8. Okay. Lahat ng sinasabi dyan, tapos na eh. Tapos na. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Walang nagtanggol. Ibig sabihin, tapos na. Pero walang nagtanggol. Sige. Siya ay pinatay dahil sa sala ng Siya ay sangkatauhan. pinatay. Ibig sabihin, tapos nang patayin. Siya ay nilibing na kasama ng... O bakit? Kung Israel yan, bakit siya? Kasi the author, the speaker is talking about the wholeness of Israel. Hindi naman siya nagsasalita dahil doon sa individual na nakita niya. Kundi doon sa kabuuan. Kaya singular pagkasabi. Sige, tuloy. Okay. Verse 9. Siya ay nilibing sa kasama ng masasama at mayayaman. Kahit na siya ay wala. Si Jesus ba nilibing doon sa mga maraming tao? Kasama masama? Di ba wala siya kasama nung nilibing siya? Doon sa pagpatay, according to the New Testament, may kasama siya, yung mga masasama. Pero nung inilibing siya, wala siyang kasama. O bakit yan may kasama? Kasamang
masasama at mayaman. Saan ang mayaman doon? Siya lang isa doon sa libingan niya. So hindi maklaim ni Jesus yan. Yan nga. Inilibing, tapos nang nalibing, wala pa. Tapos na, nililibing na eh. As simple as that. Okay, may ano si Jason? Job converted to one God of Israel but not in Jewishness. Kasi sa time ng 12 tribes, hindi pa sila Jewish. Kasi hindi pa natanggap ang Torah. Okay, Jason Benoit, actually, nung namatay, kasi yung namatay si Job, that is how many years after marrying Dinah. Namatay siya kasi nung panahon na pumasok ang 12 spies doon sa Canaan, nung nag-spy sila. That is actually, malapit na yun sila pumasok. Malapit na silang pumasok doon sa Canaan. Kaya, pinaano ni Moses na, sige, tingnan nyo nga doon kung ano meron doon. Tingnan nyo kung ano meron doon. So, nung sinabi ng 12 spies yun, na ganoon, pumasok na din sila. Kasi, that was actually the end of 40 years of the exile of Israel. So, 40 years na ang nakalipas. So, nung panahon na yon, si Dinah was actually the wife of Job. And Dinah was able to convert to Judaism, to the faith of Dinah. Ngayon, ang logic dyan, kailangan bang i-convert si Job na before marrying Dinah is may wanis na napaniniwala si Job. Naging righteous na nga siya kaya siya nasubok. Kahit na namatay yung asawa niya, mga anak niya, wala pa sila ni Dinah is righteous na siya. Merong 7 laws na siya, meron na siya may nasunod na siya sa Torah. So nung nag-asawa sila ni Dinah, kung yun pa din na righteousness ang hinahabol ni Job, dapat hindi siya kailangan mag-convert. Kasi yun na yun siya. Kaso na-convert pa din siya. Ibig sabihin, iba yung paniniwala na convert niya. And that is being Jewish. So hopefully nakuha mo, Jason. No? Kasi ang nakapagpa-convert kay Job is si Dinah. Hindi kailangan i-convert si Job kasi dati na siyang wanis. Dati na siyang okay. So hindi siya kailangan i-convert. So nung sinabi ng mga rabbis na na-convert si Job dahil naasawa niya si Dinah, nadala siya ni Dinah doon sa Jewishness, that is correct. Pero yung conversion na nangyari doon kay Job is Jewishness yon. Pero after na yon sa pagiging righteous niya doon sa pagiging Noahide niya. So dalawa ang napasukan ni Job. Being Jewish doon sa Noahide, being righteous doon sa Noahide, and being righteous in the Jewish. Bali nag-level up si Job. Yun ang tamang pagkakaintindi. So yun namang mga sitwasyon nila ni Basya at saka ni yung ibang pinag-uusapan na naging katulad nila ni Aner, Eshcol at Mamre, yung mga anak ni Amorite na naging righteous, ni Kiram at nung ibang naging righteous na mga tao, yung 440, yung conversion naman nila is conversion to believing one God. Hindi conversion to Jewishness. Kaya sabi ng mga ibang rabbi that Eliezer was actually converted to Judaism. Judaism meaning believing in one God. So, nabilib talaga doon si Eliezer. Yung Canaanite na bata-bata ni Abraham. Na-convert talaga kasi Canaanite siya, idol worshiper siya. Na-convert siya into one God. Kaya, tama yung sabi ng mga Hudyo na na-convert si Eliezer from idolatry to Judaism na believing in one God. So, ibig sabihin yan, ang conversion ni Eliezer was actually from idolater to believing in one God. Hindi doon sa Jewishness. Kay Job naman, from righteousness to Noahide, believing in one God, he converted to Jewishness. Kasi hindi na siya kailangan ma-convert kasi naandyan na siya na-convert daw panahon. So, anong conversion yun? Andyan na siya. Okay, hopefully na nakuha mo Jason Benoit. Okay, na absan act nakuha kan Job converted.
Galing, no? Dapat critical thinking. Gamit critical thinking dyan. Di ba tayo kailangan mag-isip talaga? Oh, hindi nga tayo makapag-isip na nag-aral pa tayo ng tura, lalo na kung hindi ka nag-aral ng tura. Oo. Oh, miniwala ka kaagad doon sa mga misyanik, patay ka. Mas maigi na lang naging katoliko tayo kaysa naging misyanik. Kasi dalawa kasalanan ng misyanik. Ganun. Blasphemy and idolatry. Idolatry. While ang mga Christian, ang mga Idolatry. idolatry talaga sila. Hindi sila ka-blaspheme. Mali, paano nila i-blaspheme yung maling God nila? Yung Messianic, may tamang God kasi for letter name. Kaya blaspheme, kaya lang hindi yung ang pangalan ng God. They pronounce it Y-A-H-W-E-H. So kung totoo yung pangalan na yan, dapat patay na sila ng lahat. Kasi they are not fit to pronounce the name of God. Whoever pronounces the name of God na hindi po fit is die. Will die. Kaya mapari sa ulo. Okay, Jason Binoak, after the trial, yung possible di ay buhay pa si Dina, asawa ni Job. Yes. Nahiwalay lang kasi si Dina the time na hindi pinakasalan ni Simeon. Si Dina kasi nung pag-rape sa kanya ni Shechem, kasi ito kasi si Dina magala na tao ba? Kahit saan pumupunta, kung saan yung mga kakilala niya pinupuntahan, hanggang sa na-rape siya. So aron nagkaroon sila ng anak. Ngayon yung anak niya pinagplanuhan ng Israel na patayin kasi andun sa loob ng community ng Israel, bawal yun eh. So mitzvah talaga ng Israel na patayin ang anak ni Dina. Ngayon hindi pumayag si Jacob. So kinuha niya pa sekreto ang anak ni Dina, dinala dun sa bunganga ng gate ng Egypt at iniwan. So according to rabbis, ang nakaalaga sa kanya is si Potiphar. Napulot ni Potiphar nung galing sa labas si Potiphar papasok sa Egypt. Yun din ang asawa ni Joseph sa panahon na naging viceroy si Joseph. So, ngayon, so salamat din sa tanong, Jason, no? It opened the mind of the listener, no, na lalo na sa atin na dinidepreciate talaga natin kung anong klaseng conversion. If it is a conversion from idolatry to believing in one God, or it is conversion to Jewishness. So yung mga nangyayari sa atin ngayon is, yung gustong mga mangyari ng ibang tao ngayon is conversion to Jewishness, not conversion to believing in one God. So gusto wala kasalanan dyan, kaya lang masyadong shortcut. Gusto talaga maging Jewish, hindi pa nga nag-excel doon sa pagiging Noahide, hindi pa nga naging righteous doon sa Noahide, gusto na mag-excel. So ang tama talagang elevation is yung kay Job. Dapat maging righteous ka muna doon sa Noahide bago ka mag-elevate into Jewishness. Okay, salamat Jason Benoak. So hopefully, kahit pa paano, no, lagyan ko ng tutay. Kasi ang gusto kong bumi. Hindi kong tiisin yan. Okay. So, puli na ay nakatunan, Nick, no? Sabi nga ng mga sages, yung bahay daw na binibisitahan ng mga Torah scholar at nagkaroon ng Torah study doon, that house was actually blessed. So, magiging blessed po yung bahay. Hopefully, kahit nasa konting panahon po natin, nagkaroon tayo kahit paano na Torah. Hindi lang yun basta-basta Torah, kundi malaliman talaga na pag-aaral sa Torah. Hindi lang basta-basta pagbabasa, kundi talaga. So, hanggang sa susunod po, gandang hapon po sa lahat. Kasi